Ang galing ng pampaganang binigay ng kapatid mo. Siguradong hindi mo na kayang magpigil, no? Sumuko ka na lang sa akin. Ipinadala ka rito ni Lolo? Pananagutan kita. Huwag kang galaw. Raid ito. Lolo, wala po akong ginawa. Wala po talaga akong ginawa. Wala? Huli ka na sa akto. Kami pa ang nagpiyansa sa iyo. At nagagawa mo pang magsinungaling. Hindi ko talaga akalain na ang panganay na anak ng pamilyaan ay nangahas na magbenta ng sarili. Ate, hindi ka ba nandidiri? Kahit sino pinapatulan mo, hindi ka ba natatakot na magkasakit? Tama na. Huwag na kayong magsalita. Tiyan-tiyan. Mula bukas ay maghanda ka ng mag-aral sa ibang bansa. Huwag kang babalik ng walang pahintulot ko. Pa, sa kabila ng lahat ng ito, paborito mo pa rin siya. Lolo, huwag mo po akong paalisin. Lolo. Ako lang ang dapat maging panganay na anak ng pamilyaan. Mamatay ka na. Tara, tingnan nyo ito. 700 piso lang ang bawat isa para sa mga sweater na ako mismo ang naghabi. Kumusta po? Ito ay ang mga sweater na ako mismo ang naghabi sa halagang 700 piso lang bawat isa. Ikaw mismo ang naghabi? Sigurado bang kasing ganda ito ng mga may tatak? Ayoko na, ayoko na. Hay naku. Hindi masaya si Mommy. Wala silang alam sa magandang kalidad. Tara, tulungan natin si Mommy. Mommy! Mga anak, bakit kayo nandito? Ang mga sweater na hinabi ni Mommy Ay hindi nagpapahuli sa mga sikat na tatak. napakaganda. Tingnan mo siya. Napaka-cute niya talaga. Oo nga. Gusto kong bilhin ang sweater na hinabi ng nanay niya. Gusto ko ring bilhin ang sweater na iyon. Tara, tingnan natin. Napakaganda nito. Napakaganda ng sweater na ito. Gusto ko ang isang ito. Pabilhan ako ng isa. Pabilhan ako ng isa. 700. Ako muna ang magbabayad. Ako muna ang magbabayad. Wow, si Daddy iyon. Pasensya na po. Pumili muna kayo, babalik ako agad. Bantayan niyo muna ito para kay Mommy. Daddy, bilis buksan mong pinto. Ako si Jewer. Jewer, anong ginagawa mo? Mommy, ang tito sa kotseng ito at ang kuya ay magkamukhang magkamukha. Siya ba talaga iyon? Kahit na hindi ko na matandaan ang mukha ng lalaking iyon pagkatapos ng gabing iyon. Pasensya na talaga. Hindi siya iyon, Mommy. Nawala ko sa paningin si Daddy. Dadalhin ka ni Mommy para kumain ng masarap, ayos ba? Huwag ka nang malungkot. Maraming kinita si Mommy ngayong araw. Kakain tayo sa buong Night Market Street. Yay! Mommy, masakit po. Ang init mo? Jewer. Doktor. Anong nangyari sa bata? Doktor, tulungan niyo po ang anak ko. Nanginginig na siya dahil sa mataas na lagnat. Akin na ang bata. Maghintay ka rito. Magbayad ka muna ng bill. Pero hindi natin maiaalis ang posibilidad na mapunta siya sa ICU. Kasalanan ko, hindi ko na alagaan ng mabuti si Jewer.
Pasensya na, naging masyado lang akong balisa. Parang nakita ko na siya kung saan. Ang babaeng ito, nakayapak pa kahit sobrang lamig ng panahon. Tara na! 6 na taon na. 6 na taong koma ang matanda. Sa wakas ay gising na siya. Gusto kanyang makita. Salamat sa lahat. Lolo? Sa wakas ay gising na kayo. Inuutusan. Kita na dapat mong pakasalan ang panganay na anak ng pamilyaan. Ang panganay na, binibini ng pamilya, ang pala ang inayos ni Lolo para sa akin 6 na taon na ang nakararaan. Lolo? Lolo? Lolo, narinig ko po kayo. Pakakasalan ko talaga ang panganay na binibini ng pamilyaan. Tao! May tao ba rito? Bilis! Doktor, kailan po kaya makakalabas ang anak ko? Nakakain ng pasyente ng allergen. Nilalagnat pa rin siya. At kailangang manatili sa ilalim ng obserbasyon sa loob ng 24 na oras. Maaari na muna kayong umuwi. Maraming salamat po. Lolo. Doktor? Magiging maayos lang po ba ang lolo ko? Hanggat nariyan si Dr. Shisekai, hindi mapapahamak ang matandang Ginoong Lu. Naghanda ang direktor ng ospital ng silid pahingahan para sa inyo. Doon na lang po kayo maghintay. Ipapaalam namin sa inyo kapag may balita na. Salamat. Sino man ang may sakit, dapat mo ring alagaan ang sarili mong kalusugan para may lakas kang mag-alaga ng ibang tao. Salamat po. Teka lang. Paano ko po kaya maibabalik itong damit ninyo? Huwag mo na itong ibalik. Presidente Lu, nalaman na po namin ang tungkol sa sitwasyon ng panganay na binibini ng pamilyaan. Ang panganay na anak ng pamilya, si Annie Fei, 25 taong gulang. Siya ang nag-iisang anak na babae ni An Zhenyu. Kailangan kong mapakasalan agad ang panganay na anak ng pamilyaan. Tulungan mo akong makipag-date sa kanya para sa hapunan bukas. Sa ganitong paraan ay sasaya si Lolo at baka sakaling magising siya ng mas maaga. Opo, Presidente Lu. Ang lahat ng mga indicator sa katawan ni Jewel ay bumalik na sa normal. Maaari na siyang lumabas ng ospital. Salamat po, nurse. Mami, kanina po ang suot mong damit. Siya pala ang may hawak ng kapangyarihan sa Lu. Si Lu Baiken. Halo, ako ang sekretaryo ni Presidente Lu. May kailangan po ba kayo? Hello, ako si An Yitian. May hiniram po akong damit kay Presidente Lu dati. Gusto ko lang itong ibalik sa kanya. May oras po ba siya? Padadalhan kita ng lokasyon. Pumunta ka rito. Dito kumakain si Presidente Lu. Sige. Xiaobao, samahan mo muna si Mommy sa isang lugar mamaya. Doon na rin tayo kakain ng hapunan. Sige po, Mami. Halos amagin na si Jewel sa kahiga rito. Wow! Ang ganda naman ng restaurant na ito. Sigurado akong masarap ang pagkain dito. Sige na, maliit na matakaw. Maupo ka muna rito at mag-order. Ibabalik lang ni Mommy ang damit ha. Opo. Annie Fei. Sina Annie Fei at Duchu. Ang sumira sa buhay ko. Pasensya na po. Pribadong lugar ito ni Presidente Lu. Halo, inayos po ni Asistenteng Deng na pumunta ako rito para ibalik ang damit ni Presidente Lu. Sino po ba yung pumasok na babae kanina? Ano po siya ng presidente nyo? Siya ang mapapangasawa ni Presidente Lu. Siguro bulag itong si Presidente Lu para magustuhan niya si Annie Fei. Pakibalik na lang ang bayad sa dry cleaning ng damit ni Presidente Lu sa kanya. Hello? Nasaan na po yung batang babae na kasama kong pumasok kanina? Naghugas lang po siya ng kamay. Tandaan mo na dapat maghugas ng kamay bago kumain, bata. Magiging maganda ako kapag naglagay ako ng mabangong lotion. Ako talaga ang magandang munting prinsesa. Hindi ba itong gwapong tito ang nakita ko sa night market? Hello po. Gwapong tito, may anak na po ba kayo? Wala pa naman. Mukha siyang manika. Sino kaya ang tatay niya? Napakaswerte naman. Ang galing naman po. Wala rin po akong daddy. Halika, tutulungan ka ni Tito na punasan ang kamay mo.
Gwapong tito, pwede po ba tayong maging magkaibigan? Pwede po bang makuha ang number nyo para mailibre ko kayo ng pagkain sa susunod? Sige ba? Ito ang personal na number ko. Tawagan mo lang ako kahit kailan kung may kailangan ka. Maraming salamat po. Ang gwapo talaga niya. Hello po, Presidente Lu. Maupo ka. Ang tangos ng ilong mo, nagpa-opera ka ba? Kapag sinabi kong hindi, sasabihin nilang natural na matangos ang ilong ko na nakakatakot, pero kapag sinabi kong oo, iisipin ba ni Presidente Lu na bigo ang operasyon ko? Wala akong nararamdaman para sa kanya. Siya ba talaga ang babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakakaraan? Binibining-an. Maaari bang malaman, anong taon ang unang beses na nakipagtalik ka sa isang lalaki? Gising ka ba noon? O medyo hilo ka? Nakatanggap ka na ba ng singsing mula sa isang lalaki? Hindi pa nga ako nagkakaroon ng nobyo, kaya mas lalong imposible na makatanggap ng regalong tulad ng singsing. Ako. Birhen pa ako. Sinusubukan ba ako ni Lou Bacon? Tanga ba ako? Hindi ko pwedeng aminin na nagkaroon na ako ng 10 nobyo. Hindi pala siya iyon. Binibining-an, narito ako ngayon para makipagkasundo sa iyo. Batang Ginoong Lu, pinapakasal mo ba ako sa iyo ng hindi totoo? Ang pekeng kasal ay tatagal ng 1 taon. Maaari kong tapusin ang kontrata ng mas maaga. Pero habang nasa kontrata pa ay maaari mong gamitin ang lahat ng karapatan bilang Ginang Lu. Pagkatapos ng kontrata ay makakakuha ka ng 800 milyong piso bilang kabayaran. 800 milyong piso. Kailangan kong maging ganap at opisyal na Ginang Lu sa loob ng 1 taon na ito para wala na talagang makapigil sa akin. Lolo, tutuparin ko ang iyong hiling pero kailangan ko ring mahanap ang babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakakaraan. Sa susunod na Biyernes, pupunta ako para formal na hingin ang iyong kamay sa kasal. Sige, mahal ko. Hihintayin kita. Anyitian, hindi ba't patay na siya? Anyitian. Mamatay ka na. Hindi ka na nga namatay. Ang kapal pa ng mukha mong bumalik. Ang kapal din naman ng mukha mo pero maayos ka pa ring nabubuhay, di ba? Ikaw. Tian, kaibigan mo ba siya? Aba, heto na pala ang anak sa labas na iyan. Ang laki na niya. Ano po ang anak sa labas? Mabait po akong bata. 5 taong gulang na ako at may 2 akong kuya. Triplets kami. Jewer. Triplets? Anyitian, ang galing mo pala talaga. Ay mali, dapat pala ay ang matandang lalaking nakatalik mo 6 na taon na ang nakakaraan ang magaling. Kaya naman pala napakabaduy mong manamit. Siguradong mahirap magpalaki ng 3 ng mag-isa, di ba? Ikaw kaya ang baduy? Baduy ang buong pamilya nyo? Auntie, ang ganda po ng suot mong palda. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang paldang ito? Anyitian, hindi mo ba alam kung paano magdisiplina ng bata? Nakakainis ang bastardo na ito, gaya mo lang din. Anyifei, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mistress ang nanay mo kaya ikaw ang tunay na anak sa labas. Ikaw, nababaliw ka na ba? Nagawa mo pa akong saktan. Anyitian, magtutuos tayo. Bacon, inaapi niya ako. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Ikaw ang mapapangasawa ko, kaya kailangan mo akong ipaghiganti. Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang madumihan ng iyong palda. Huwag niyo po akong saktan at huwag niyo rin pong saktan ang mama ko. Ale. Ale? Tinawag mo talaga akong Ale. Ang galing mo, Jewer. Bastardang bata na wala sa ayos? Humingi na siya ng tawad, maaari ka nang umuwi. Bacon. Sige na nga, hindi na ako papatol sa babaeng iyan. Guwapong tito, ang pangit talaga ng aling iyon. Ipakikilala ko sa iyo ang maganda at cute kong mami. Type mo ba siya? Siya pala ang nanay ni Jewer. Jewer, huwag kang makulit. Itiko mo ang iyong bibig. Sino ang tatay ni Jewer? Siya ang mapapangasawa ni Anyifei. Baka magkakampi sila at gagamitin din ng bata para pagbantaan ako. Patay na siya? Matagal na siyang nilalamon ng lupa. Saan ko nga ba siya nakita?
sweater ni Prinsesa Aisa ngayon. Mami, hindi na po ako 3 taong gulang na bata. Gusto ko ng mature na style na striped sweater. Sige. Sisiguraduhin kong matutuwa kayo. Mami, kakagawa mo lang nito noong nakaraang buwan. Sapat na sa akin ang isang ito. Huwag ka na masyadong magpagod, Mami. Jiuhe, bihira lang kayong maibili ni Mami ng mga damit sa labas. Ano namang maganda sa mga damit sa labas? Sabi ng mga kaklase namin ay maganda ito. Nagpupumilit silang hingin ang link sa amin. Ang bata nyo pa pero alam nyo na ang tungkol sa mga link. Erge, tingnan mo, may nakatagpo akong poging tito ngayon na kamukhang kamukha niyo ni Dage, siya kaya ang daddy natin? Patingin nga ako. Masyadong matalino ang lalaking ito. Hindi siya kayang kontrolin ni Tian-chan. Pero gusto ni Jewer na siya ang maging daddy natin. Matalino kayo ni Dage, at dahil nandito tayong 3 Zhuge-Liang, matatalo ba natin ang isang ordinaryong tao? Jewer, mali ang sinabi mo. Ang 3 ordinaryong tao ay kayang tapatan ang isang Zhuge-Liang. Nay, kailangan ba talaga nating sabihin kay Lolo na bumalik na si Anyitian sa lungsod ng Hu? Oo naman, di ba palagi siyang pinoprotektahan ng matanda? Hindi lang natin sasabihin sa matanda na bumalik na siya, kundi sasabihin din natin na nagdala siya ng 3 anak sa labas. Sa pagkakataong ito, isa na lang siyang katatawanan dito sa lungsod ng Hu. Di ba mahalaga sa matanda ang reputasyon niya? Pinapahiya siya ni Anyitian. Wala na siyang makukuhang kahit anong pabor mula sa ating pamilyaan. Senyorita, Tio Hua, ikaw nga talaga iyan. paano nyo nalaman na dito ako nakatira? Inutusan ako ng matandang senyor na sunduin ka pa uwi dahil 6 na taon ka na niyang kinasasabikan. Miss ko na rin po si Lolo. Senyor, narito na po ang senyorita. Nakabalik ka na pala, Tian-chan. Lolo, Tian-tian, 6 na taon na. Bakit hindi ka man lang nakipag-ugnayan sa akin? Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Lolo, wala siyang mukhang maihaharap para makipag-ugnayan sa inyo. Nakipagtalik siya sa isang matandang lalaki noon. At saka, hindi siya matanda. o kung hindi matanda, baka naman panot. Tama na. Bakit ba kayo nag-aaway? Bihira lang makabalik si Tian-chan. Lolo, hindi lang siya nakipagtalik sa matandang iyon. Nanganak pa siya ng 3 anak sa labas ng matandang iyon. Isang babae at 2 lalaki pa nga. Ano? Ano? Talagang ipinanganak mo ang bastardo na iyon. Ang pamilyaan ay isang kilalang pamilya rito sa lungsod ng Hu. Ipinahiya mo kaming lahat. Mga anak ko sila, hindi sila bastardo. Kung iyan ang tingin mo, kung gayon ay bastardo rin si Anyi Fei, na anak ninyo ni Duchu. Wala kang galang. Ganyan ba dapat makipag-usap sa nakatatanda sa iyo? Sinasabi mong hindi bastardo ang 3 batang iyon? Sino ba ang tatay nila? Kaawa-awa naman ang 3 batang ito, habang buhay silang walang tatay na magmamahal sa kanila. Tama na. Walang kasalanan ng mga bata. Tian-chan, halika rito kay Lolo An. Lolo, hindi na sana ako bumalik. Mag-isa mong itinataguyod ang 3 bata. Hindi iyon madali. Bumalik ka na rito at dito na tumira. Hindi maaari. Ang pamilyang Lu na pinaka-maimpluwensyang pamilya sa lungsod ng Hu ay darating na para mamamanhikan. Kapag nalaman ng pamilyang Lu na nabuntis siya bago ikasal at may 3 pang anak, iisipin nilang ang pamilyaan ay walang modo at kahiyahiya. Paano na kung hindi na nila pakasalan si Xiao Fei? Tama po, Lolo. Pabigat lang sa atin si Tian-chan. Ako lang ang makakapagbigay ng karangalan sa ating pamilyaan. Ayaw ko pong bigyan ng problema si Lolo. Aalis na ako. Narito na ang Senyorito Lu. Bye, Ken. Narito ka na pala. Magandang araw po, Lolo An. Presidente Lu, isang malaking karangalan ang pagbisita ninyo. Napakapalad ng aming pamilyaan dahil nagustuhan ninyo ang aming si Fair. Lolo An. Sino siya? Kung si Anyitian ay isa ring binibini ng pamilya An, magpapalit ako ng pakakasalan na hindi rin masama. Siya. Siya. Anak lang siya ng katulong namin. Katulong? Huwag na nating ipahiya ang pamilya natin sa iba. Oo nga, anak siya ng katulong. Nakakaabala lang siya sa paningin niyo, Presidente Lu. Paaalisin ko na siya agad. Hindi naman. Huwag naman po, Papa. Si Tian-chan ang pinakamahusay naming katulong. Tian-chan, bakit hindi ka pa pumunta sa kusina para tumulong maghain ng pagkain? Ako ang tunay at legal na panganay na dalaga ng pamilyaan. Sige po, binibini. Lolo An, ako ay seryosong nag-aalok na pakasalan si Anyi Fei.
Kontento na po ba kayo sa 8 bilyong pisong dote na ito? Hindi importante ang dote. Basta't mahal mo talaga ang aming si Fair. Magkakilala kami ng lolo mo noon pa. Mas mabuti na maging mas malapit pa ang ating mga pamilya. Presidente Lu, dahil napakalalim ng pagmamahalan ninyo ni Fayer, baka pwedeng itakda na ang kasal sa susunod na buwan? Sige. Akala mo ba ay ka-level mo ako para kalabanin ako? Anyitian, naiinggit ka ba dahil mas maganda ang mapapangasawa ko kaysa sa iyo? Kaya sinadya mong tapunan si Beichen. Napakasama mo talaga. Hindi totoo iyan. Anyi Fei, ikaw. Tanga! Hindi mo man lang madala ng maayos ang pagkain. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Presidente Lu, pasensya na po. Sisibakin ko agad ang lampang babaeng ito. Fayer, samahan mo si Presidente Lu sa itaas para makapagpalit ng damit. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na po, Presidente Lu. Nadumihan ko ang inyong damit. Papalitan ko na lang. Ng isang sweater, pwede ba? Anyitian, ang mga damit ni Presidente Lu ay mga custom-made na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Papalitan mo ng murang sweater. Wala ka ba talagang hiya? Sige, tamang-tama. Kailangan ko nga ng isang sweater. Bakit napakabait ni Beichen kay Anyitian? Mami, kadarating lang po ng landlord natin. Sabi niya kailangang makabayad na bago ang susunod na Lunes. Kundi ay ipapaupa na niya ito sa iba at tumaas pa ng 39,000 piso ang upa. Huwag kang mag-alala. Babayaran na ni Mami ang renta bukas. Hindi tayo mapapaalis dito. Luyama, tinakot mo lahat ng mga babae kaya umalis sila? Anong mapapala natin dito? Tatawag pa ako ng iba? Hoy, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Magpapakasal na ako sa lalong madaling panahon. Bakit ka nagpapanggap na mabuting lalaki? Hindi naman si Anyi Fei ang gusto mo. Nga pala, balita ko mayroong highlight ngayong gabi. Bumalik na ang dancing queen ng Evernight City. Balita ko napaka-inosente ng mukha niya at talagang napaka-sexy pa ng katawan niya. Wala akong pakialam. Chen, sa dami ng taon na lumipas, ang babaeng matagal mo nang hinahanap. Ano ba talaga ang itsura niya? Hindi ko rin alam. Ano? Hindi mo alam ang itsura niya, tapos paano mo siya mahahanap? Binigyan ko siya ng isang singsing. Gamit ang singsing na iyon, siguradong mahahanap ko siya. Mga ginang at ginoo, salubungin natin ang ating maganda, sexy, at kaakit-akit na dancing queen Bunny. Bakit siya nandito? Napakaganda niya. Ngayon lang ako nakakita ng nakasuot ng ganyan habang nagpo-pole dance nang wala rin kahit anong pagkailang at para siyang isang diwatang bumaba mula sa langit. Ang babaeng ito ay gusto ko. Kung hindi mo masamang maging amain, sige, subukan mo. Ano? May anak na siyang nasa 5 o 6 na taong gulang na. Malaki na pala ang kaniyang anak, pero napaka-sexy pa rin ng katawan niya. Sayang naman. Apat na 80,000. 160,000. Pagbati sa ginoong ito, para sa halagang 160,000 piso, ay makakainuman niya si Bunny. Ginoo. Nais ko kayong alaya ng isang tagay. Sana ay maging masaya ang inyong gabi. Bunny, hindi lang para sa isang basong alak ang ibinayad ko sa laking halagang ito. Samahan mo muna ang amo mo na maglibang at bibigyan pa kita ng mas maraming pera. Ginoo. Kung nais nyo pang uminom ng marami, ay maaari ko kayong samahan. Pero kung gusto nyo ay iba pang libangan, ay maaari kitang ihanap ng ibang tao. Bakit nagpapakipot ka pa? Putres naman. Huwag mo nang hintayin na mapahiya ka pa. Akin ka na ngayong gabi. Bakit? May reklamo ka? Sino ka ba para buhusan ako ng alak? Anong sinasabi mong sabay tayong iinom, gayong ikaw naman itong hindi makaintindi ng sinasabi ko? Ikaw. Sino ang hayop na sumipa sa akin? Lu? Batang Ginoong Lu, ito pala ang babaeng nagustuhan nyo. Batang Ginoong Lu, patawad po. Patawad po at hindi ko kayo agad nakilala. Hindi ko po talaga kayo nakilala. Patawad po at hindi ko kayo nakilala.
Salamat sa iyo. Ang cellphone ko. Gusto mo pa bang bumalik doon para hiyain ka lang nila ulit? Anyitian, ganun ka ba talaga kadesperado sa pera? 20,000 piso ibibigay ko sa iyo? Tinutulungan mo lang ako para hiyain din ako, hindi ba? Sino ang may sabing kailangan ko ang pera mo? Wala kang pakialam kung sino man ang umaapi sa akin. Ano ba ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Lu Beichen, ikaw ang mapapangasawa ni An Yifei kaya bakit mo ako pinapakialaman? Anyitian, napaka-cute ng iyong anak habang ikaw naman dito ka nagtatrabaho. Hindi mo ba naiisip na mapanganib ito? Kung may mangyari man sa iyo, paano na lang siya? Oo, ganito talaga akong tao. Nabuntis at nanganak sa murang edad, hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, isa rin akong bigong ina at hinahayaan silang magdusa kasama ko. Para sa iyo ay wala akong kwenta. At walang silbi. Pero hindi ako humingi ng tulong sa iyo, kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Mami, gising na! Mahuhuli na tayo sa eskwela. Mga anak, pakiusap nyo na lang sa lola na may-ari ng bahay na ihatid kayo. Medyo nilamig ako kagabi. Tian, ang init ng noo mo, parang nilalagnat ka yata. Mami, dadalhin ka namin sa ospital. Ayos lang si Mami. Pumasok na kayo sa eskwela. Mamaya ay pupunta ako mag-isa sa ospital. Hindi pwede. Sasamahan ka namin. Pumasok na kayo sa eskwela. Sinabi na ni Mami na kapag nag-aral kayo ng mabuti ay sasaya ako. At pagkatapos ay gagaling na ako. Sige po, Mami, huwag kalimutang uminom ng gamot, ha? Sige. Alam ko na. Gwapong tito, ako si Jewel Saklolo. Ang address ay Snowflake Lane numero 150. Ang password ay 52011. Ihanda ang sasakyan, bilis, pumunta sa Snowflake Lane. Presidente Lu, may meeting pa ng 9:30. Kanselahin mo. Jiwar ay siguradong nasa panganib, kaya siya humihingi ng tulong sa akin. Jiwar, nasaan ka? Jiwar. Anyitian. Tubig. Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kumusta ka na? Tissue. Sisinga lang ako. Bakit kahit pagsinga niya ay ang cute pa rin? Bakit ka nandito? Ang init mo. Gaano kaya kataas ang lagnat mo? Ang lamig. Ang sarap sa pakiramdam. Anyitian, nahihirapan ka ba ng husto? Dadalhin kita sa ospital. Magastos ang pumunta sa ospital. Hindi ako pupunta. Ayaw kong pumunta sa ospital. Anyitian. Inaantok na ako. Chen, hindi ba't nagkaroon kayo ni Bunny ng isang napakasayang gabi? May lagnat si Anyitian ng mga 39 na grado. Anong dapat gawin? Pinaglaruan mo siya hanggang sa lagnatin? Ang lupit mo naman? Gusto mo bang bugbugin kita hanggang sa lagnatin ka rin? Wag na, wag na. Patang Ginoong Lu, paimumin mo lang si Bunny ng gamot sa lagnat at punasan ang katawan niya ng alcohol. Sige, naiintindihan ko na. Anyitian, bumangon ka at inumin ang gamot. Maging mabait ka at makinig, inumin mo ang gamot. Anyitian, iinumin mo ba ito? Kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Ang amoy niya ay katulad ng babaeng iyon, 6 na taon na ang nakakaraan. Nasaan si Xiaotian? Sino ka? Ikaw ba ang asawa niya? Ang guwapo mo naman. Lumabas ka! Ako ang landlord ni Xiaotian. Noong nangupahan sa akin si Xiaotian, naawa ako sa kanya dahil may kasama siyang bata, kaya pinaupahan ko siya sa mababang halaga. Ngayon, may utang na siya sa upa, mahigit 6 na buwan na siyang hindi nagbabayad.
Kapag hindi pa rin nagbabayad, pauupahan ko na ito sa iba. Magkano ang upa? Tama yan. Ganyan ang tunay na lalaki. 64,000 piso kada buwan, 384,000 sa loob ng 6 na buwan. Uupa ako para sa 1 taon. Ito. Natanggap ko na. Pumasok na ang pera. Maraming salamat po. Ate Huang, bigyan mo ako ng 2 araw. Tian, ang galing talaga ng panlasa mo. Nakahanap ka ng asawang sobrang yaman at guwapo. Dapat mo siyang ingatan ng mabuti. Hindi, nagkakamali ka Ate Huang, hindi kami magkakilala ng husto. Naiintindihan ko. Babay, sige na. Ate Huang, ako. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Binayaran ko na ang renta mo. Huwag mong kalimutang bayaran ako. 800,000. Nagbayad ka ng renta para sa 1 taon, baliw ka ba? Nagdagdag ka pa ng 32,000 piso para kay Ate Huang. Gusto ko sana itong bilhin para sa iyo, pero masyadong luma ang bahay na ito. Hindi ito sulit bilhin. Ay, oo nga pala. Inalagaan kita buong umaga at nakansela ang 3 meeting ko. Ang kabuang lugi ko ay nasa 80 milyong piso. Ang bayad sa pag-aalaga ko sa iyo, may utang ka sa akin na 1,000,000 at 600,000 piso lahat-lahat. 1,000,000 at 600,000. Presidente Lu, alam kong mahalaga ang oras mo, pero hindi ko naman sinabing alagaan mo ako. Ang anak mo ang nagpapunta sa akin dito. Talagang napakabait ng anak ko. Saka, masyadong mabait ang puso ko, kaya minabuti ko na ring alagaan ka. Hindi ba dapat ikaw ang magbayad nito? O baka naman gusto mong si Jewer ang magbayad nito? Ayos lang din. Papupuntahin si Jewer sa bahay ko para magtrabaho ng mabigat, magwawalis ng sahig, maglilinis ng inidoro o kung ano-ano pa. Hindi pwede. Bata pa si Jewer. Paano niya magagawang magtrabaho ng ganoon kabigat? Kung may gagawa man yan, ako na lang dapat. Akala mo ba talaga ay hahayaan kong magtrabaho ng mabigat si Jewer? Kapag pumunta siya sa bahay ko, ituturing siyang parang amo na dapat pagsilbihan. Kung ganoon, kapag ako ang pumunta, ay ganoon din. Ako ang amo, at ikaw ang magtatrabaho. Siya nga pala, maghintay ka sandali. Dati ko pang sinabing papalitan ko ang sweater mo. Hindi ko alam kung tama ba ang sukat nito. Ano? Anong ginagawa mo? Sinusukat ang damit. Hindi mo na talaga ako itinuturing na ibang tao. Bagay ba sa akin? Ang gwapo niya talaga. Ayos lang naman. Sakto lang ang sukat. Paano mo nalaman ng ganito ang sukat ng katawan ko? Hindi ko kaya alam. Madalas lang talaga akong nagniniting ng mga sweater. Ikaw mismo ang gumawa nito para sa akin. Kung ayaw mo sa gawa ko dahil hindi maganda ang pagkakayari, ay ibibili na lang kita ng bago. Gustong gusto ko ito. Para sa akin lang ba ang tanging sweater na niniting mo? Imposible naman. Madalas akong nagniniting para sa mga bata. Ang ibig kong sabihin ay, para sa akin na tanging lalaki. Presidente Lu, ano bang pakialam mo kung para kanino ako nagniniting? Mula ngayon, sa akin mo lang dapat gawin iyan. Bakit naman? Nagniniting ako para sa kahit kanino ko gusto. Dahil sa... Mami, nandito na ako. Jewer. Mami, nandito na po kami. Mami, may 3 kang anak. Triplets. Oo nga. Ang galing siguro ng tatay ng mga bata, kaso patay na siya. Pogi, alam ko namang mabait ka at aalagaan mo si Mami. Mami, bakit namamaga ang labi mo na parang maliit na longganisa? Patingin nga ako. Mami, may sugat ang labi mo. Dahil ba ito sa lagnat? Mami, magpunta na tayo sa ospital. Bakit ba namaga ng ganyan ang labi mo? Sa totoo lang, gagaling din iyan sa loob ng 1 o 2 araw. Kaya hindi na kailangang magpunta sa ospital. Presidente Lu, wala Nandito kang ang mga hiya. bata. Irespeto mo naman ako kahit konti. Presidente Lu, heto, paalam na sa iyo.
Paalam sa inyo, mga bata. Pinsan. Ate, nakauwi na ako ng bansa. At sobrang miss na kita. Sa birthday party ko bukas, dapat ay pumunta ka ha. Sige, kita-kita na lang tayo bukas. May utang pa ako kay Lou Bacon. Ano kayang magandang regalo? Alam ko na. Mommy, hindi ba sabi mo singsing ito mula kay Daddy? Ibibigay mo ba ito kay Tita? 6 na taon na. Ang lalaking iyon ay hindi nagpakita. Anong silbi ng pagtatago ng singsing na ito? Ayos lang iyon. Sa hinaharap ay bibigyan ni Daddy si Mommy ng mas magandang singsing. Ate Tianchan, sa wakas ay dumating ka na. Yinuo. Oo nga pala. Ito ang regalo na dala ko galing ibang bansa para sa 3 kong pamangkin. Hindi ko alam kung magugustuhan nila ito. Yinuo. Ngayon ang kaarawan mo, pero naghanda ka pa talaga ng regalo para sa mga anak ko. Ate Tianchan, pamilya naman tayo, di ba? Naghanda rin ako ng regalo para sa kaarawan mo. Anong ginagawa ni Annie Faye rito? Anak lang siya ng isang kabit. Hindi naman namin sila inimbitahan. Ate, ito ang lila na freshwater pearl at blue and white porcelain vase mula sa akin at sa fiancé ko. Annie Faye, sino ba ang fiancé mo? At nakakabili pa ng antigo mula sa dinastiyang Tang. Baka naman nakuha lang iyan sa palengke ng Taobao. Ang fiancé ng aming si Yipei ay hindi naman ganoon kaenggrande. Siya lang naman ang panganay na anak ng pamilyang Lu, si Lu Baichen. Si Lu Baichen. Magkakagusto si Lu Baichen kay Annie Faye? Sa anong dahilan? Madam, tawagin niyo lang po ako kung may kailangan pa kayo. Xiao Fei, pagbati sa iyo, napakaswerte mo talaga. Ate, magmula ngayon ay magtatamasa ka na ng walang katapusang kaginhawaan. Ang galing ng nakuha mong manugang. Buong lungsod ng Hu ay tiyak na maiinggit sa iyo. Siyempre naman, napakahusay ng ating Yipei, kaya natural lang na makakaakit siya ng mahusay ring lalaki. Halo, Presidente Lu. Bakit po kayo napatawag? Nasaan ka? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa pagtatrabaho mo para sa akin? Hindi ko nakalimutan, kaya lang ay hindi ako pwede ngayon. Nasaan ka ba? At bakit ang ingay diyan? Narito ako sa Kuya Ju para sa isang handaan ng pamilya. Sige, susunduin kita. Teka Lu, susunduin mo ba ako o ang iyong mapapangasawa? Xiaofei, kailangan makipag-inuman ng iyong tito sa iyo ngayong araw. Siya nga pala, humanap ka ng oras para maipakilala mo sa amin si Lu Baichen o si Presidente Lu. Total, ay iisang pamilya lang naman tayo, di ba? Hindi naman imposible kung gusto ninyong makilala si Baichen. Kaya lang ay may prinsipyo ang aking Baichen at hindi siya magbibigay ng pabor para lang sa akin. Tama iyon. Huwag niyo nang pahirapan si Xiao Fei. Bago pa lang silang magkasama at heto na kayo at gustong makisawsaw sa kanya. Kapag nakasal na siya, magiging tunay na kamag-anak na ninyo silang lahat. Tama. Iisang pamilya Magkakamag-anak naman tayo. tayong lahat. Lahat tayo ay magkakamag-anak. Hay nako, Ate Tianchan, ano bang ginagawa mo rito? Tingnan mo nga iyang si Annie Faye kung gaano kayabang. Tingin sa kanya ng buong pamilya ay ang magiging Mrs. Lu, kaya lahat sila ay sumisipsip sa kanya. Nasusuka na talaga ako. Siya nga pala. Ito ang regalo ko para sa birthday mo. Salamat, Ate Tianchan. Xiao Nuo, ano bang niregalo sa'yo ng panganay mong ate? Mag-isa na nga siyang nagpapalaki ng 3 anak ngayon. Binigyan ka pa ng mumurahing gamit. Huwag mo na lang sana itong masamain. Gusto ko ang lahat ng binibigay ng ate ko. Oh, talaga ba? Ano ba iyan? Akin na nga at patingin. Ay naku, ang laki naman ng singsing na ito. Kung ibebenta ito sa Tiangge, mabibili lang ito sa halagang ilang daang piso, hindi ba? Idilat mo nang mabuti ang mga mata mo at tingnan mo. Totoong singsing na may brilyante ito. Kahit hindi ito ganoon kamahal. Pero ito ay galing sa puso ko. Bakit mo ba kinukuha ang gamit ko? Ito ay alahas mula sa dinastiya ng Bopang Paerma. Ate Tianchan, sobrang galante mo naman. Subalit hindi ko matatanggap ang ganito kamahal na regalo. Anong dinastiya ng Bopang-Bopang? Ganyan lang talaga kayabang ang ate mo, binigyan ka lang niya ng peking basura. RJ, talagang wala kang alam sa mundo. Ang singsing na ito ay pag-aari noon ng huling reyna ng Pransya na si Reyna Marie Antoinette. Ang singsing na ito ay naisubasta sa Geneva na taon na ang nakakaraan. Halagang $250 milyong. Nagtala ng pinakamataas na record sa kasaysayan ng basta ng brilyante. Ganoon ba talaga kamahal ang halaga ng singsing na ito? Parang hindi naman kapani-paniwala. 2 bilyong piso. Piso iyan?
13 bilyon at 600 milyong piso. Yinuo, nabaliw ka na ba sa pag-aaral mo sa ibang bansa? Paano mapupunta kay Anyitian ang ganoong kamahal na alahas? Tama. Kung talagang ganoon kamahal iyan, ibibigay ba niya sa iyo? Pekeng gamit lang iyan mula sa bangketa? Patawad, Yinuo. Ibinigay lang ito sa akin ng iba. Hindi ko dapat ibinigay sa iyo nang hindi mo na sinusuri kung totoo o hindi. Ate Tianchian, ang kinuha ko sa ibang bansa ay kurso sa pagkilala ng alahas. Maniwala ka sa akin. Yinuo, ikaw lang talaga ang masyadong mabait. Binigyan ka ng kapatid mo ng peking singsing na brilyant at pinoprotektahan mo pa rin siya. Paano kung totoo ito? Imposible. Kung totoo ito, bakit kailangang magtrabaho ni Anyitian sa maraming lugar at palakihin ang 3 niyang anak na parang mga asong kalye na naghihirap? Hoy, ikaw! Anyifei, maari mo akong pagsalitaan ng ganyan, pero hindi mo maaaring pagsalitaan ang mga anak ko. Kung totoong singsing na brilyante ito, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Mabuti naman Ate Tianchan at naniwala ka sa sinabi ko. Naniniwala ako na hindi mo ako sasaktan. Sige. Kung totoong singsing iyan, hindi lang ako luluhod, sasampalin ko pa ang sarili ko habang humihingi ng tawad sa iyo. Pero kung peke ito, anong gagawin mo? hubaran niyo ang manlulokong iyan sa harap ng lahat. Bitawan niyo ako. Anyifei, nababaliw ka na ba? Ano pa ang dapat na i-verify? Anyitian, napakabata pa pero napakagulo na ng pribadong buhay. Ngayon ay puno pa ng vanity at puro kasinungalingan. Ito ang kahihiyan ng pamilyaan. Dapat lang siyang maturuan ng leksyon. Bitawan niyo si Ate Tianchan. Tumigil kayong lahat. Ako ay isang national level na jewelry appraiser at kaya ko itong i-verify. Ito ang aking guro na si Professor Kuyen. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na jewelry appraiser sa mundo at sikat na sikat siya sa loob at labas ng bansa. At siya ang makakapagpatunay kung totoo ang alahas na ito. Magdala kayo rito ng isang planggana ng apoy. Dahil ang apoy ay magagamit para malaman kung tunay ang isang diamante. Ito ba ay sa pamamagitan ng apoy? Malalaman kung totoo o peke ang diamante? Kailangan pa ba iyang i-verify? Ang basurang iyan ay tiyak na magiging abulang kapag itinapon sa apoy. Kapag ang diamante ay naging abo na, titingnan ko kung paano pa magdadahilan si Anyitian. Wow, ang ganda. Napakakinang. Ang ganda. Napakaganda. Bakit lalo itong kumikinang habang nasusunog? Napakagandang star effect. Ang singsing na ito ay talagang napakabihira sa buong mundo. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. At ganoon din ang mga diamante. Ang isang peking diamante ay matutunaw sa apoy. Ngunit kung ito ay isang tunay, mahal, at bihirang diamante, hindi lamang ito hindi matutunaw, kundi lilitaw pa ang kumikinang na star effect pagkatapos masunog. Sabi ko na sa inyo, ito ay isang tunay na diamante mula sa dinastiya ng Bopang Paerma. Paano nangyari iyon? Napakahalaga pala ng singsing na brilyanteng ito. Bakit kaya niya ako binigyan ng ganito kamahal na singsing? Diyos ko, talagang alahas pala ito ng pamilya ng hari. Kahit sa panaginip ko ay hindi ko naisip na ang isang singsing na brilyante ay nagkakahalaga ng 136 na bilyong piso. Tianchan, kanino galing ang singsing na ito? Tatay ba ito ng mga bata? Tianchan, ang tatay ba ng mga anak mo ay isang prinsipe sa ibang bansa? Siyempre hindi siya isang prinsipe mula sa ibang bansa. Anyitian, nagpakatuta ka ba sa kung sinong matanda? Ang galante naman niya? Binigyan ako ni Lu Baiken ng napakaraming dote, pero ang kabuuan ay nagkakahalaga lang ng 80 bilyong piso. Bakit ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 136 na bilyong piso? Kahit sino pa ang nagbigay nito noon. Ngayon, ibinigay ko na ang singsing kay Xiao Nuo kaya kay Xiao Nuo na ito. Ang bait mo talaga, Tianchan. Nakakahiya naman ito. Napakabuti mo sa aming si Xiao Nuo. Hindi nagkamali ang pangalawang tiyahin na gustong-gusto ka. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ako naniniwalang kaya mong ibigay iyan ng ganoon lang. Anyitian, tingin ko ay hindi talaga ito bigay sa iyo kundi ninakaw mo lang, di ba? Ninakaw? Anyifei, hindi pa kita pinapanagot sa mga ginawa mo, pero heto ka na naman at sinisiraan ako. Totoo ang singsing na brilyanteng ito. Hindi ba't dapat ka nang lumuhod at sampalin ang sarili mo para humingi ng tawad sa akin? Erjeheye, hindi ka marunong tumupad sa usapan, wala kang hiya. Ninakaw niya ang singsing na iyan. Bakit ako luluhod at hihingi ng paumanhin sa isang magnanakaw? Kung matapang ka, sabihin mo, sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na ito? Tawagin mo rito ang taong nagbigay sa iyo niyan. Tama, kung hindi iyan ninakaw, bakit ang daling ibigay sa iba ng ganoon na lang? Hay, ang kitid ng utak mo at naiinggit ka pa sa kabaitan at pagkabukas palad ng ate ko. Sobra ka na talaga. Sa buong lungsod ng Hu, ang tanging makakabili ng singsing na brilyante na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 700 milyon ay ang mapapangasawa ko lang na si Lu Baiken, di ba? Ibig mo bang sabihin na ang mapapangasawa ko ang nagbigay sa iyo ng singsing na iyan? Nananaginip ka yata ng gising. Anyitian, sobrang binigo mo ako. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang idinudulot mo sa pamilyaan? Dahil sa sobrang pagyayabang mo, natuto ka na ring magnakaw. Magsalita ka
Kaninong singsing na brilyante ang ninakaw mo? Pareho kaming mga anak mo. Bakit lagi mo na lang pinaniniwalaan si An Yifei kaysa sa akin? Tito, may ebidensya ba kayo? Bakit niyo sinasabing ninakaw ito ni ate? Wala kang karapatang makialam sa pagdidisiplina ko sa sarili kong anak. Anzenyo, ano bang ginagawa mo? Hindi magnanakaw si Tian Chan. Lumabas ka na? Malapit na ako. Naibigay ko na ang regalo. Malinis ang konsensya ko. Kung sinasabi ninyong ninakaw ko ito, humanap kayo ng ebidensya para maipakulong ako sa pulis. Ate Tian Chan, sandali. Ate Tian Chan, hindi ko talaga pwedeng tanggapin ang ganito kamahal na singsing. Xiao Nuo, sinabi ko nang ibibigay ko sa iyo kaya hindi ko na ito babawiin. Isa itong tanda ng pagmamahal na ibinigay ng hari ng Pransya kay Reyna Marie. Ate Tian Chan, naniniwala akong ito rin ang tanda ng pagmamahalan ninyo. Huwag mong sayangin ang pagmamahal niya. Tian, nagdala ka ba ng kotse? Ipapahatid na lang kita sa driver ko. Wag na po, ikalawang tiya, nagbook na po ako ng Grab, paparating na iyon. Ikalawang tiya? Masyado kayong mabait. Si Anyitian ay nagnakaw ng gamit, tumatakas lang siya dahil sa konsensya niya. Sa tingin ko ay wala kang ang pambayad sa Grab eh. Bakit kaya nagmaneho si Lu Beiken ng ganyang kagarang kotse ngayon? Ikalawang tiya ni Xiao Nuo, nandito na ang sasakyan ko, mauuna na po ako. Hindi naman asul ang Grab na ito. Bakit kulay itim ito? May back ang nagbubuk sa Grab? Ang coaching ito ay nagkakahalaga ng 47 milyong piso. Ito talaga ang pangarap ng bawat lalaki. Hindi ko rin inaasahan na makakakuha ako ng ganito kagandang kotse. Ano nga bang sinabi ko tungkol sa kanya? Nagpapanggap lang si Anyitian sa harap ng pamilya. Kahit pinto ng kotse ay hindi mo mabuksan, kaya huwag ka nang magpanggap, mas lalo ka lang naming hahamakin sa ginagawa mo. Tama nga naman. Anyitian, sasabihin ko sa iyo, kung ang coaching ito ay isang Grab, kakainin ko ang coaching ito. Hindi ko akalain na sa murang edad mo ay napakasama mo na, nagnanakaw ka na, at nagsisinungaling pa, napakabulok talaga ng asal mo. Tian, ayos lang kung wala kang kotse. Maaari ka naming ihatid. Presidente Lu, buksan mo ang pinto. Umupo ka sa harap. Ako mismo ang nagmamaneho ngayon. Ang mismong malaking boss ang nagmamaneho. Nakakahiya naman ito. Ate Tian Chan, sigurado ka bang Grab ang tinawagan mo at hindi boyfriend? Hindi ko siya boyfriend. Ang coaching ito ginagamit pang Grab. Hindi ako naniniwala. Sayang na sayang naman iyan. Sabihin mo, ang may-ari ba ng coaching ito ang nagbigay sa iyo ng diamante mula sa dinastiya ng Bopang Paerma? Talagang Grab lang ang tinawagan ko. Sige, mauna na ako. Aalis na ako. Nakaupo na nga si Anyitian sa isang mamahaling kotse. Sa tabi pa ng driver ang pwesto niya. Hindi kaya totoo ngang mayroon siyang napakayamang boyfriend? Sobrang gwapo ng side profile ng lalaking iyon. Mukhang ang boyfriend ni Ate Tian Chan ay gwapo, mayaman, at may mataas na katayuan. Anyinuo, may problema ba ang mga mata mo? Malinaw na nakita ko na ang nasa loob ng kotse ay isang matanda, mataba, at kalbong lalaki. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ma, totoo namang matanda siya. At kalbo pa. Ay nako, biro lang ang sinabi ko. Wala namang espesyal sa mamahaling kotse. Sa buong lungsod ng Hu, sino pa ba ang mas yayaman pa sa fiancé ko na si Lu Beiken? Nandito na tayo. Presidente Lu, bahay mo ba ito? Oo. Handa ka na bang magtrabaho ng husto? Ako. Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka ba ng pamilyaan? Hindi, wala ito. Presidente Lu, anong trabaho ang kailangan kong gawin? Pagkatapos ko rito, kailangan ko pang umuwi para samahan ang mga anak ko. Ano ito? Ibinigay lang ito sa akin. Lalaki ba ang nagbigay niyan? Sino? Presidente Lu, nakatira ka ba sa tabi ng dagat? Ang dami mong pakialam. Kung wala kang magawa, bakit hindi mo asikasuhin ang fiancé mo? Ikaw? Bakit ba pinipilit ni Lolo na pakasalan ko si An Yifei? Presidente Lu, maaari bang itanong kung anong trabaho ang kailangan kong gawin? Wow! Ang dami namang lana rito at ang dami ring kulay nito. Presidente Lu, gusto mo bang turuan kita kung paano mag-knit ng sweater? Ano bang iniisip mo? Gusto ko.
Nagawan mo ang lolo at lola ko ng sweater din. Isang piraso, 80,000 piso. 80,000 piso para sa isang sweater? Sige, payag ako. Kung ganoon ay mababayaran ko na agad ang utang ko sa iyo. Ang lolo ko ay 183 sentimetro, 140 gin ang timbang. Ang lola ko naman ay 165 sentimetro, 121 gin ang timbang. Tanda mo na ba? Sige po, sige po. Presidente Lu, iuuwi ko na ang mga ito para simulan ang pagnit. Pasensya na. Regalo ito para sa lolo at lola ko. Mas kampante ako kapag nakikita kitang nagninit sa harap ko. Lalason ko ba yung sweater o ano? Anong nakakabahala kung sa bahay ko na lang ito gagawin? Kung hindi mo ito matatapos ngayon, kailangan mong bumalik bukas. At kung hindi pa rin matatapos bukas, ay ituloy mo sa susunod na araw. Esh, wag kang magsalita. Naaabala ang bilis ko sa paggawa ng sweater. Sige, ituloy mo lang ang paggawa. Magtatrabaho na muna ako. Tutusukin kita ng paulit-ulit. Anong sinabi mo? Sabi ko gagawan ko si Lola ng isang magandang maliit na bulaklak. Mabuti naman. Ang sakit ng ulo ko, pumunta ka rito at imasahe mo ako. Masahe? May bayad ba ito para kay Presidente Lu? Magkano kaya ang nararapat na halaga? Aray, 3 araw akong nag-business trip sa Luocheng, hindi man lang ako nakatulog ng maayos at bumiyahe pa ako ng 3 oras sa eroplano para lang sunduin ka. Hay naku, lalong sumasakit. Sige na nga, ituturing ko na lang itong libreng masahe para sa iyo. Itaas mo pa ng kaunti. Dito ba? Oo, diyan nga. Hindi ba ito yung sasakyan kanina? Talaga bang sinundo ni Lu Bacon ang babaeng yan? Ano ba ang ginagawa mo? Narito na si An Yifei. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ano ba ang ginagawa mo? Bacon, may importante akong sasabihin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Itong salamin na ito ay one-way lang? Hindi ka niya nakikita. Baliw talaga. Malinis naman ang ugnayan nating dalawa. Ngayon, hindi na. Sige, sasabihin ko na lang kay An Yifei. Huwag! Presidente Lu, Amo Lu, nagsusumamo ako sa iyo, pakiusap, paalisin mo na si An Yifei. Igagansilyo kita ng maraming sweater ng libre, pwede ba? Gagawin ko iyan basta hindi ka nagagawa ng sweater para sa ibang lalaki. Sige, deal. Pagod na ako, umuwi ka na. Isasama kita sa susunod na linggo para makilala ang lolo at lola ko. Sinabi ni Bacon na isasama niya ako para makilala ang mga matatanda. Ibig sabihin ay ako lang ang may karapatang iyon. Iyong si An Yitian. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Sige, pagbutihin mo ang paggawa ng sweater, tapusin mo agad, at ikaw mismo ang maghatid nito sa lolo at lola. Isend ko sa iyo ang address. Opo. Nalalu, buti naman at gising ka na. Kahit hindi ka pa makapagsalita ngayon, basta magpagaling lang tayo, ay siguradong gagaling ka rin. Binibining An, nandito na po kayo. Lola Lu, siya po si Binibining An na naghatid ng mga damit. Magandang araw po, Lola Lu. Siya pala si Binibining An. Lola Lu, ito po ang mga sweater na niniting ko para sa inyong dalawa. Lagi kang pinupuri ni Chiner na ang komportable raw ng mga niniting mong sweater at ayaw na niyang hubarin, kaya nakiusap pa siya sa iyo, nagawan din kaming dalawang matanda. Hindi naman po abala, basta po magustuhan ninyong dalawa, masaya na rin po ako. Ay nako, nakalimutan ko na tuloy si Lolo Lu. Ako na po. Magandang araw po, Lolo Lu. Asawa ng apo ko. Amerikana? Sweater ang hinatid ni Binibining An ngayon, hindi Amerikana? Siya ang asawa ng apo ko. Bakit kung kailan kailangan, ay hindi ako makapagsalita? Huwag kang magmadali kung hindi mo pa kaya, makinig ka na lang muna sa pag-uusap namin. Napakaganda naman ito. Binibining An, may sarili ka bang brand ng tindahan ng damit? Hindi po. May 3 po akong anak, kaya madalas po akong mag-meeting para sa kanila. Napakabata mo pa pero may 3 anak ka na. Binibining An? Mga apo,
sa tuhod. Bakit ba parang sobrang excited ng matandang ito ngayon? May masama ba sa pakiramdam mo? Masayang masaya ako. Mayroon na akong 3 apo sa tuhod. Paanong hindi ako magiging masaya? Lolo? Bakit nandito si Anyitian? Lolo, isinama ko ang mapapangasawa ko para makita kayo? Kamusta po, Lolo at Lola? Siya ang pinakapaborito mong panganay na binibini ng pamilyaan. Kapag masaya ka, tiyak na makakabuti iyan sa kalusugan mo. Aray, Chiner. Bakit nagkamali ka ng taong dinala? Lola Lu, Lolo Lu, kanina pa niya tinatapik ang hita niya sa tuwa. Baka naman po, napaihi na siya? Mukhang posible nga iyon. May masama ba sa pakiramdam nyo? Hayaan yung hilutin ko po kayo. Ihahatid ko muna ang asawa ko sa loob para masuri siya. Aray, ang mapapangasawa ng apo ko. Ang 3 kong apo sa tuhod. Dahan-dahan lang po. Ituloy nyo lang ang ginagawa nyo. Presidente Lu, naihatid ko na ang mga gamit. Aalis na po ako. Sandali lang. May gusto akong sabihin sa iyo. Kumain ka muna bago ka umalis. Pupuntahan ko lang si Lolo, maupo ka muna riyan. Hi. Anyitian, anong karapatan mong manatili sa pamilyang Lu? Dati wala akong balak kumain dito pero dahil mukhang ayaw mo sa akin, kakain ako ng mas matagal at mas marami. Wala kang hiya. May 3 ka ng anak pero tinutukso mo pa rin si Lu Beichen. Sa tingin mo ba ay tatanggapin ng pamilyang Lu ang 3 pabigat na iyan? Ang aking lalaki ay binigyan ako ng isang royal collection na singsing na may brilyante na nagkakahalaga ng 13 bilyong piso. Napakakinang nito talaga. Oh, parang 7 bilyon at 700 milyong piso lang ang ibinigay sa iyong dote ni Lu Baiken. Ako ang may ayaw sa kanya. Kahit matandang lalaki pinapatulan mo, ang dumi mo talaga. Nasa mansyon tayo ng mga Lu, ako ay isang mahalagang bisita ni Lu Baiken. Tingnan mo kung gaano karaming katulong ang nakatingin sa iyo. Kapag nalaman ni na Lolo Lu at Lola Lu na nananakit ka, magugustuhan ka pa kaya nila. Lolo, naihi ka nga talaga. Apo, sa tuhod ko. Chiner, mukhang gustong-gusto talaga ng matanda ang panganay na anak ng pamilyaan. Minamadali ka na niyang magkaanak. Lolo, magpapakasal ako kay Anyi Fei, pero ang bata. Hi, Chiner, naiintindihan ko na. Mali. Nagkamali ang lahat. Lolo, wag na po kayong magalit, Lolo. Matanda ka na. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Babantayan ko ang apo mo para sa iyo, at kukulitin ko rin siya. Huwag ka nang magalit. Lolo, alam kong galit kayo. Pakakasalan ko si Anyi Fei, pero hindi ako magkakaanak. Mapu-frustrate lang kayo kapag nandito ako, kaya aalis na muna ako. Bibisita na lang ulit ako rito pagkalipas ng 2 araw. Anyi Fei. Naghihintay ang driver sa labas para sa iyo, ihahatid ka niya pa uwi. Hindi ba tayo kakain ng hapunan? Hindi na kakain. May sasabihin pa sana ako kay Lolo. Masama ang loob ni Lolo, kaya hindi na siya kakain. Paano naman si Anyitian? Hindi ba siya aalis? May sasabihin ako sa kanya, mauna ka nang umuwi. Bye-bye, ingat sa pag-uwi. Anyitian, humanda ka sa akin. Presidente Lu, ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin? Gusto mo bang i-consider na maging personal secretary ko? Yung tipo na on-call ng 24 na oras, 780,000 piso kada buwan. 780,000 piso kada buwan, ang laki naman. Oo naman, gustong-gusto ka ni Lola. Mapilit siyang gawin kitang personal secretary ko. Sa totoo lang, ayaw ko talaga. 780,000 piso kada buwan, kahit 234,000 piso ay ayaw ko pa rin. Presidente Lu, magtiwala po kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat at handa akong sumunod sa bawat utos ninyo para masiguro na sulit ang ibabayad ninyo sa akin. Kung ganoon, sumama ka sa business trip ko bukas para makita ko ang kakayahan mo. Sige po, Presidente Lu. Anyitian, ikaw nga talaga yan. Sino ka? Ako yung kaklase mo noong high school na si Lilu. 6 na taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ko akalaing wala kang pinagbago. Napakaganda mo pa rin. Presidente, ikaw pala yan. Nagtatrabaho ka rin ba sa kumpanya ni Presidente Lu? Nasa internship pa lang ako. Magpalitan muna tayo ng contact info. Ngayong Sabado ay may class reunion tayo kaya kailangan pumunta ka talaga. 6 na taon na. Ikaw lang ang hindi nakakarating. Sa wakas ay makukumpleto na rin tayo. Ngayong Sabado? Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Sa reunion ng mga kaklase natin, ay huwag na huwag kang mawawala. Hindi kami magsisimulang kumain kapag wala ka. Presidente Lu, napakalamig kaya uminom ka muna para uminit ang katawan mo. Presidente Lu, hindi po ako nilalamig. Hindi ka nilalamig pero ako ay naiinitan.
Anyitian, pumunta ka sa pool party sa hotel na Kaiwe. Sa Sabado ng on time ha. Nandoon ang taong gusto mong makita. Ang taong gusto kong makita. Sino? Tian, ano ba ang reunion? Gusto ko ring pumunta. Sila ang mga kaklase mo ngayon sa kindergarten na muling magsasama-sama paglaki nila. Ibig sabihin paglaki ko ay magiging isa akong napakagandang babae at ang taong gusto ko ay magiging isa ring napakagwapong lalaki. Tian, makikipag-date ka ba? Kapag nakipag-date si Mami, paano na ang gwapong tito? Walang taong gusto si Mommy sa reunion na iyon. Oh, mabuti naman kung ganoon. Tian, huwag mong kalimutang magdala ng salbabida. Tian, patingin naman kami ng suot mong swimsuit. Baka masyadong kaunti ang suot mo. Naku, baka makatagpo ka ng mga masasamang tao. Napakabata mo pa para pagsabihan si Mommy. Huwag kang mag-alala, aalagaan ni Mommy ang sarili niya. Ang swimsuit ay iyong pinakalumang estilo rin naman. Sige na nga. Presidente Lu, ngayong araw ay weekend. Yitian? Huwag mong kalimutan na may utang ka pang 624,000 piso sa akin. Pumunta ka sa bahay ko mamayang tanghali, ipagluto mo ako para mabayaran ang utang mo. Pasensya na po, dahil may reunion ako ng mga kaklase ko ngayong araw, hindi ako makakapag-overtime. Reunion? Hindi ba't hindi ka naman nakapag-aral? Ikaw ang hindi nakapag-aral, at pati ang buong pamilya mo ay hindi nakapag-aral. Presidente Lu, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo pero nakapag-high school naman ako, kaya ang reunion ng mga kaklase sa high school ay normal lang naman, di ba? Saan ang lugar? Ito ay pribado kong bagay, maaari bang hindi ko na lang sabihin? Sige, dahil tamang-tama iyan, pwede na akong kumuha ng bagong personal assistant doon sa reunion mo. Magsaya ka ng husto. Presidente Lu. Presidente Lu, ang lokasyon ng reunion ng klase ay sa hotel na Kaiwe. Hindi ba malapit lang iyan sa bahay ko? Magsaya ka lang doon. Hayop na lalaking iyon, puro pananakot lang ang alam niyang gawin sa akin, sobra na talaga siya. Magtatrabaho ako ng mabuti, para balang araw ay masisante ko rin ang hayop na lalaking ito. Mga anak, magpakabait kayo rito sa bahay ha. Darating si Tiyahin Yinu o mamaya para alagaan kayo. Opo, Mami, huwag na po kayong mag-alala. Anyitian, narito ka na pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sa wakas, kumpleto na rin ang klase natin ngayong taon. Anyitian, kilala mo pa ba ako? Ang habulin sa school noon, lalo ka pang naging gwapo ngayon. Jiangjin, ang taong gusto mo makita ay dinala ko na rito sa iyo. Kailangang tuparin mo ang iyong pangako. Bigyan mo ako ng mas marami pang order. Walang problema. Si Jiangjin ay ang presidente ng grupong Jiang. Ang bawat order ay tiyak na nagkakahalaga ng ilang 10 milyong piso. Ang sulit talaga ng pagiging matchmaker mo, class monitor. Kumusta na kayo mga dati kong kaklase? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ako na ang magbabayad para sa lahat ng gastos ninyo ngayong gabi. Xiaofei, ang damit mong Xiang Nair at ang bag mong ito ay ang huling obra ng designer mula sa Yidali na si Luamandi, hindi ba? Hindi ito basta-basta nabibili ng pera. Talaga ba? Binili lang ito ng boyfriend ko para sa akin. Hindi ko rin alam kung magkano talaga ang halaga nito. Sino ba ang boyfriend mo? Sobrang galante naman. Talagang pambihira ang boyfriend ni Xiaofei. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mga pamilya sa lungsod ng Hu. Siya ba ang presidente ng grupong Lo? Na si Lu Baiken? Anyifei, alagaan mo naman kami sa susunod ha? Maliit na bagay lang iyan. Kakausapin ko lang si Bacon ng malambing at ayos na ang lahat. Nakakasuka talagang pakinggan ang mga pagyayabang niya. Mauna na muna akong bumalik sa kwarto para magpahinga. Hayaan mo nang tulungan kita. Magkatabi lang naman ang mga kwarto natin. Nakatira ako sa 1,207 at ikaw naman sa 1,208. Wag na, hindi naman mabigat. Kaya ko na itong dalhin. Pagkalapag mo ng bag, kumain muna tayo bago pumunta sa pool. Sige, tara na. Tara na. Hindi ka pa ba pumupunta doon? Hinihintay kita. Tara na. Ay naku, ang gwapo ni Presidente Jiang sa suot niyang casual na damit Sinadya mo bang magsuot ng casual para magmukhang terno ang suot niyo ni Tian Chan? Anyifei, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Jiangjin, kakasabi lang nila na may matandang nag-aalaga kay Anyitian at nagkaroon pa siya ng 3 anak sa matandang iyon. Isipin mong mabuti ang ginagawa mo. Oo nga, Jiangjin. Mukhang inosente at cute naman itong si Anyitian sa paningin natin. Pero ang mga ganyang babae, ang magaling magpanggap na kawawa para manlinlang ng mga lalaki. Jiangjin, mag-ingat ka, baka maloko ka lang. Kung sino man sa inyo ang muling maglakas loob na magsalita ng masama laban kay Anyitian, ay palalayasin ko siya rito. Hay naku, tama na. Huwag na tayong magchismisan. Magkakaklase naman tayo. Anyitian, huwag kang magpa-apekto ha. Ganyan talaga kapag maraming babae. Maraming gulo. Ate, wala naman akong sinasabi
Huwag mo nga akong pandilatan. Anyi Fei, huwag kang sumobra sa mga ginagawa mo. Baka tamaan ka ng karma. Ikaw. Tama na. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na ito. Mag-usap na lang tayo tungkol sa iba. Nasa edad na tayo para mag-asawa. Mayroon na bang magpapakasal sa ating mga kaklase? Siguro ako ang mauunang ikasal. Sa susunod na buwan, ika-27, ang kasal namin ni Bacon. Pumunta kayong lahat ha. Congratulations. Anyi Fei, congratulations. Salamat. Anyi Fei, napakaswerte mo sa mapapangasawa mo. Nakakainggit ka naman. Mga anak, bakit kayo nasa bahay ni Lu Baiken? Sekretarya Ann, inimbitahan ko ang 3 mong anak sa bahay para maglaro. Pumunta ka rito para bisitahin kami kapag may libreng oras ka sa pakikipagkita sa mga kaklase mo. Opo, Presidente Lu. Pakibantayan muna ang 3 bata. Pupunta agad ako riyan pagkatapos ko rito. Anyit yan. Hindi ba mahirap pakisamahan si Lu Bacon? Siguradong mahirap maging sekretarya niya, di ba? Oo nga napakahirap niyang pakisamahan. Para siyang diktador. Talaga ba? Ikwento mo pa sa amin. Napakalamig ba niya? Na parang isang bundok ng yelo? O baka naman palaging nanunumbat? Na parang lahat ay mali sa paningin niya? At madalas kang pinapagalitan ng Pinapagalitan? Parang hindi naman siya masyadong nagmumura. Oo nga, araw-araw siyang nakasimangot. Palaging napakalamig ng mukha niya, na parang may utang sa kanya ang mga tao ng daan-daang libong piso. Kahit na may utang talaga ako sa kanya ng mahigit 100,000 piso, bahala na, gusto ko lang talagang maglabas ng sama ng loob. Napakakuripot pa niya at napakadamot. Gusto pa niyang pagsamantalahan ang sweldo ko. Tinapyas niya agad ang mahigit kalahati nito. Wala talagang puso ang mga kapitalista. Mahigit kalahati? Tao pa ba siya? Sinasabi mo pa, gusto pa niya akong nakaabang ng 24 oras. Kailangang magpaalam sa kanya saan man ako pumunta. Isa talaga siyang control freak. Hindi naman malamig ang panahon, bakit ka pa rin nagkasipon? Anong nangyari? Jewer? Gwapong tito, bumahing ka. May nagsasalita ba ng masama tungkol sa'yo? Sabi ni Mami kapag isang beses ka lang bumahing ay sigurado may nanlalait sa'yo. Ganoon ba? Sino naman kaya ang lalait sa akin? Ikaw ba iyon? Hindi po. Kung hindi ikaw, sino naman kaya iyon? Hindi ko po alam. Ang gwapo mo kaya may nakukuha pang laitin ka. Sobra na sila. Ang bait talaga ng Jewer namin. Pumunta ka muna sa 2 mong kuya at makipaglaro. Pupuntahan lang ni Tito at kukulitin ng mami nyo. Kanina pa siya. Bakit hindi pa siya pumupunta rito? Secretary Ann, kailan ka ba talaga darating? 2 beses nang umiyak si Jewer. Kapag hindi ka niya nakikita, natatakot siya. Mukhang naiwan ko ang cellphone ko. May tatawag kaya para sa trabaho? Hindi ko rin dala ang sa akin. Ayos lang kaya. Aalagaan naman siguro ni Lu Bacon ang 3 bata. Ate, ang baduy at ang luma na ng swimsuit mo. Pinulot mo lang ba iyan sa basurahan? Huwag mo namang dumiin ang tubig sa pool. Gaya ng inaasahan. Kapag marumi ang isip mo, lahat ng makikita mo ay madumi rin. Anyi Fei, maganda ang katawan ni Tian. Kahit basahan pa ang isuot niya ay maganda pa rin siya. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Akala ba ni Anyitian ay kahanga-hanga na siya dahil malaki ang hinaharap niya? Sa susunod na mga araw ay magpapa-makeup din ako. Akala niya ay matatalo niya ako. Xiao Fei, 3 na ang naging anak niya. Pero bakit ang ganda pa rin ang katawan niya? Anong maganda? Kung matapang siya ay ipakita niya ang tiyan niya. Siguradong punit-punit na iyon at sobrang pangit kaya nga hindi niya maipakita. Xiao Fei, ang talas talaga ng dila mo. Bulag na yata si Jiang Jin. Bakit nagustuhan pa niya si Anyitian? Dati pa naman talagang nakabuntot iyang si Jiang Jin kay Anyitian. Xiao Fei, di ba hinabol mo rin si Jiang Jin noon? Pero kahit sulyap ay hindi niya ginawa sa'yo. Si Lu Bacon ang fiancé ko. Wala pang binatbat si Jiang Jin sa kaniya. Jiang Jin, di ba dati mo palihim na mahal ang ate ko? Ngayon ay may 3 na siyang anak. Isang matanda ang tunay na ama ng mga bata. Bakit hindi ka makipag-usap sa matandang iyon? Para makita kung pwede mo ring mahiram si Anyitian? Anyi Fei. Ang baho ng bunganga mo, bumaba ka rito at maghugas ka. Tian, gusto kita. Kahit totoo mang may 3 kang anak, ay wala akong pakialam. Jiang Jin, nababaliw ka na ba? Nagawa mo pa akong itulak. Si Lu Baichen ang fiancé ko, ano ka ba kung ikukumpara sa kaniya? Sinasabi mong fiancé mo si Lu Bacon kung talagang mahal ka niya. Papuntahin mo siya rito kung matapang ka talaga. Tama nga naman. Lagi siyang nagpapanggap na fiancé ni Lu Bacon. Hindi naman natin alam kung totoo ba iyan. Baka niloloko lang niya tayo. Kung tatawagan ko si Lu Bacon, siguradong hindi siya papayag na pumunta rito. Bakit hindi papuntahin ni Anyitian ang tatay ng 3 niyang anak? Ngayon din ay tatawagan ko si Lu Bacon para pumunta rito. Wala kang pakialam kung sino ang ama ng mga anak ko. Jiang Jin,
Nakita mo na? Natatakot lang iyang si Anitian. Ang ama ng 3 niyang anak ay isang hamak na matandang hukluban. Malapit na ngang mamatay ang matandang iyon, kaya hinding-hindi siya nababagay sa iyo. Narinig ko noon na nabuntis daw itong si Anitian sa edad na 11. Kaya wala siyang nagawa kundi ang huminto sa pag-aaral. Napakabata pa niya para magkaanak. Talagang wala siyang kahihiyan. Napakakapal ng mukha niya. Tian, hindi ako naniniwala sa kanila. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tutulungan kita. Annie Faye, ikaw ang naghanap nito. Oo. Nanganak ako ng triplets, pero ang tatay ng mga anak ko ay hindi isang matandang hukluban. Si Lu Baiken ang tunay na ama ng mga anak ko. Anyitian, wala ka na ba talagang kahihiyan? Anyitian, wala ka bang hiya? Annie huwag mo akong piliting saktan ka. Nagsisinungaling si Anyitian. Nakukuha pa niyang sabihin na ang anak niya ay kay Lu Baichen. Bakit hindi mo siya saktan? Anyitian. Umiiyak ang mga bata. Titingnan mo ba talaga sila o hindi? Bakit nandito si Lu Baichen? Si Anyitian lang ang tinawag ni Lu Baiken, hindi tinawag si Anyife. Ano bang relasyon nilang tatlo? Ang mga bata, ang 3 anak ni Anyitian ay kay Lu Baiken talaga. Bakit siya pumunta rito ng diretso? Narinig ba niya? Patay na. Gawa-gawa lang ang lahat. Para lang mapahiya si Annie Faye. Baiken, sinundo mo ba ako? Kanina pa umiiyak si Jewel, hinahanap ang mama niya. Nasaan ang anak ko? Bakit siya pa? Bakit nangyayari ito? Ano ba talaga ang relasyon ni Anyitian at Lu Baiken? Baiken. Anyi nanganak talaga si Anyitian para kay Lu Baichen. Hindi ba ikaw ang kanyang fiancé? Pinapayagan ba sa pamilyaan na 2 babae ang nagsisilbi sa iisang lalaki? Ang gulo naman ng pamilyaan niyo. Kalokohan! Ako ang tunay na girlfriend ni Lu Baichen. Si Anyitian ay isa lang tagadala ng sapatos na secretary ni Lu Baichen. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo sa susunod na buwan kung sino ba talaga ang pakakasalan ni Lu Baiken. Jiwer. Jiu. Presidente Lu, hindi naman umiyak si Jiwer. Mami, halika na at makipaglaro sa amin. Sige. Maglaro muna kayo, may sasabihin lang ako sa mami nyo. Alagaan mong mabuti sila. Opo. Anong ginagawa mo? Presidente Lu, hindi naman siguro dahil itinuring kitang tatay ng mga bata, ay pipilitin mo na ako? Ano ba yung suot mo? Damit panlangoy ito. Sino ba ang hindi makakahalata na damit panlangoy ito? Punit na ang damit mo. Hindi ko alam kung sino ang pinapakitaan mo. Punit? Saan ang punit? Sa baywang. Punit nga talaga. Suot ko pa itong punit na damit panlangoy habang nagmamayabang sa harap ng maraming tao. Nakakahiya naman talaga ito. Narito ang mga bata. Hayaang na lang siyang isuot iyon kapag may pagkakataon na ulit. Isuot mo ito. Sige. Ay, mag-ingat ka. Lu Baiken. Lu Baiken, bilisan mong buksan ang pinto. Ako si Annie Faye. Presidente Lu, mas mabuti pang iuwi ko na muna ang mga bata. Ay, hindi na kailangan. Sabihin mo kay Annie Faye na wala akong oras. Binibining Ann, pasensya na po. Abala si Presidente Lu. Wala siyang oras para makipagkita sa inyo ngayon. Ang malanding iyan na si Anyitian. Ano bang ginawa niya para makapaglaro sa bahay ni Lu Baiken na parang siya talaga ang tatay ng mga anak niya? Nakita ko ang lahat. Anyife, nandoon sa loob si Anyitian, di ba? Sabihin mo nga, ano kaya ang pinagkakaabalahan ni Presidente Lu? Anyife, paano mo kami mapapaniwala? Pakiramdam ko ay parang si Lu Baiken at Anyitian talaga ang magkapamilya.
Hindi kaya ikaw ang kabit? Sinungaling ka. Hindi ako kabit. Anong kabit ang sinasabi mo? Sekretarya lang ni Lou Bacon si An Yitian. May dinalang kamag-anak siya ngayong araw. At iyak ng iyak ang kanyang anak. Kaya pumunta lang dito si An Yitian para tignan ang bata. Ako ang tunay na girlfriend ni Lou Bacon. Hindi niya hahayaang maglinis ako ng dumi ng bata. Ganoon pala iyon. Sabi ko na nga ba, mahal ka talaga ni Presidente Lou. Paano siya magkakaroon ng anak kay Lou Bacon? Karapat-dapat ba si An Yitian? Ang batang dinadala niya ay bastardo ng isang matanda na nasa 60 hanggang 70 taon na. Noong nakaraan, nakita mismo ng nanay ko na sinundo siya ng matandang iyon gamit ang marangyang sasakyan. Nakakadiri. Kahit sino na lang papatulan niya. Jiwar, huwag kang matakot. Maganda ang mga paputok na ito. Presidente Lou, hindi na ako bata. Alam ko. Alam kong hindi ka natatakot. Pero napaka-gentleman na ng mga bata. Magmumukha akong mas malala pa sa kanila kung wala akong gagawin. Ang ganda naman, kuya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang paputok. Siguradong si Tio Lou ang naghanda ng mga paputok na ito para ligawan si Tian Chan. Halina kayo mga anak, matutulog na tayo. Sige na, sumama na kayo sa mama nyo. Magandang gabi po, tito. Magandang gabi. Hali kayo. Deng Liang, sa tingin mo, alin ang mas mahalaga, pag-ibig o pamilya? Presidente Lou, ngayon ko lang kayo nakitang ganito kaseryoso sa isang babae. Kahit na may mga anak na si Binibining Tian Chan, mabuti pa rin ang trato niyo sa mga bata. Pero ang katawan ng matandang amo ay maaaring bumigay anumang oras. Ang pag-ibig ay napapalitan, pero ang pamilya mong mahal sa buhay ay iilan lang. Ang gusto lang ng matandang amo ay ang panganay na binibini ng pamilyaan. Baba na kayo? Halika rito, Jewar. Salamat po, tito. Walang anuman. At ikaw rin? Salamat po, Tito. Walang anuman. Presidente Lou, salamat po sa pagdala sa amin sa bahay niyo. Salamat po, Tito. Walang anuman. Sekretaryaan, galingan mo na lang sa trabaho. Sa susunod, ituring mo na lang iyon bilang pasasalamat sa akin. Huwag kayong mag-alala, Presidente Lou. Gagawin ko ang lahat at handa akong magsilbi sa inyo ng buong tapat. Alis na ako, paalam, paalam. Paalam po, Tito. Paalam. Hello po, Lola Lou. Tian, matagal na tayong hindi nagkikita. Maaari ka bang pumunta rito sa bahay para maghapunan ngayong araw? Ngayon na po ba? Oo, isama mo ang 3 mong anak dito sa matandang mansion ng pamilya Lou. Mas bumubuti na ang pakiramdam ng lolo ni Chiner nitong mga nakaraang araw. Kapag isinama mo ang mga bata, sasaya rito, at baka tuluyan ng gumaling ang matanda. Sige po, Lola Lou. Mga anak, isuot nyo ang pinakapaborito nyong mga damit. Dadalhin kayo ni Mami sa isang malaking villa para maglaro. Mahal na Reyna, pupunta ba tayo sa party ng prinsipe? Maligayang pagdating, Binibining Ann at mga bata. Wow, Tian Chan, nandito na ba tayo sa isang kastilyo? Napakaganda naman. Ito ang bahay ni Tio Lou. Ang pupuntahan natin mamaya ay ang kaniyang lolo at lola. Ganon pala ang bahay ni Tio Lou, kaya naman pala ang gwapo-gwapo niya. Si Tio Lou ay parang isang prinsipe na nakatira sa kastilyo. Puro ka na lang prinsipe at prinsesa buong araw, Jewer. Mahilig ka talagang managinip ng gising. Tara na. Lola Lou. Madam, ano pong nangyari sa inyo? Ayos lang ako. Ang 2 batang ito ay kamukhang-kamukha ni Chiner noong bata pa siya. Paanong nangyari ito? Nagkataon lang ba ito? Lola Lou. Magandang lola, hello po. Magandang lola, hello po. Magandang lola, hello po. Hello sa inyo. Hello sa inyo. Magandang lola, ang bango-bango niyo po. Ang tamis naman magsalita ng batang ito. Gusto ka ni Lola. Lola Lou, ito po ang bunsong anak ko. Ang pangalan niya ay Jewer. Ito naman ang panganay, si Juhe. At ito naman ang pangalawa, si Dukeng Jiu. Pare-pareho silang ipinanganak noong Setyembre, kaya may salitang siyam sa lahat ng kanilang mga pangalan. Jewer, Juhe, Dukeng Jiu, napakaganda ng inyong mga pangalan. Halikayo, pasok po kayo. Pogi na lolo,
Pogi na, Lolo. Lolo, wag po kayong masyadong ma-excite. Huminga po ng malalim. Ay nako, matanda ko. Naging ganito ka ka-excite nang makita mo ang bata. Kung makikita mo ang anak ng sarili mong apo, baka mahimatay ka na sa tuwa niyan. Pogi na, Lolo. Gusto niyo po ba ng kende? Hindi rin mabuti ang sobrang excitement. Pakibalik na muna ang lolo sa kwarto para makapagpahinga siya ng kaunti. Ano po kaya ang gustong sabihin ni Lolo? Bakit parang hindi ko maintindihan? Ang aking mahal na apo sa tuhod, apo ko sa tuhod, ako ang inyong lolo. Gusto ko kayong makalaro. Pumunta muna kayo doon at maglaro. May nagawa kaya si Chiner na kalokohan noong kabataan niya? Hindi maaari, kailangan ko itong itanong. Lola Lu, ayos lang ba ang lolo? Maupo ka muna riyan, pupuntahan ko muna siya. Hello po Lola, ano po ang nangyari? Chiner, mabuti lang si Lola. Hindi ba kita pwedeng tawagan? Hindi Lola, nagtatrabaho ako. Tatawagan na lang kita mamaya. Hindi ba linggo ngayon? Uuwi ka ba para kumain? Lola, sobrang busy ko nitong mga nakaraang araw, hindi ako makakauwi ngayon. Sasabihin ko na lang kay Tian Chan na hindi ka makakauwi. Kami na lang ang kakain. Teka lang. Lola, sino ang sinabi mo? Inimbita ko si Tian Chian at ang tatlo niyang anak dito sa bahay para maghapunan ngayon. Kung hindi ka uuwi, di mauuna na kaming kumain. Tapos na ako sa ginagawa ko ngayon, uuwi na ako agad. Kahit na ang gusto ni Lolo ay ang panganay na anak ng pamilyaan, pero mas gusto ko ang batang si Tian Chan. Kamukhang kamukha talaga ng dalawang batang ito si Chiner noong bata pa siya. Sana talaga ay anak sila ni Chiner. Bato-bato pik! Bato-bato pik! Hindi ko alam kung bakit laging nagagalit si Lolo. Hindi talaga siya mapaamo. Pupuntahan ko lang siya, ha? Lolo Lu, anong nangyari sa inyo? May masama ba sa pakiramdam nyo? Poging Lolo, kain po kayo ng candy. Sasaya po kayo kapag kumain kayo nito. Hindi po mabuti ang laging nagagalit. Hindi magandang magalit. Hindi ba matamis ito? Kapag matamis, gagaan na ang pakiramdam mo. Lolo, wag na tayong magalit. Okay po ba? Lolo, nakatayo po ang buhok niyo rito. Lolo, siguradong napakagwapo niyo noong kabataan niyo, di ba? Lolo, dapat ayusin po ang damit nyo para mas magmukhang maganda. Ang kukulit at ang kutsyote talaga ng mga apo ko sa tuhod. Hindi nagalit si matandang Ginoong Lu at tumatawa pa siya. Oo nga, ngayon lang namin nakitang tumawa si matandang Ginoong Lu sa tagal naming nag-aalaga sa kanya. Lolo Lu, uminom po muna kayo ng tubig. Mas mabuti na ba ang pakiramdam nyo ngayon? Di ba sabi niyo ay nagagalit ang matanda? Wala naman na. Tinakot niyo naman ako. Kanina lang ay talagang masama ang loob ng matanda. Nagbabasag pa siya ng mga gamit pero ngayon ay parang ayos na siya. Mahilig talaga ang matanda sa mga bata. Totoo ngang may katapat ang lahat. Lolo, gusto niyo bang sumabay sa aming kumain? Alam ko kung bakit ka nagagalit. Nagtatampo ka dahil hindi kita pinayagang lumabas para maglaro, tama ba? Walang nakakaintindi sa akin. Wala man lang kahit isa. Mamatay yata ako ng maaga sa sobrang inis sa inyo. Madam, nandito na po ang senyorito. Tio Lu, Jiwer! Halika rito, payakap kay Tio Lu. Tio Lu, nakabalik ka na pala. Buka ang bibig. Tio Lu, ang laki naman ng bahay niyo, parang kastilyo. Kung gusto mo, Jiwer, dito na lang kayo tumira palagi. Ayaw mo ba? Kahit gaano pa ito kaganda, hindi ko pa rin ito bahay. Mas gusto ko pa rin ang bahay namin ni Tian Chan. Paano kung tumira kaming magkasama ni Tian Chan? Talaga? Yehey! Galingan mo, Tio. Gagalingan ko. Lolo, narito po ako para bisitahin kayo. Mga anak, labas muna tayo para makapagpahinga si Lolo. Halina kayo. Lolo? Mukhang maayos ang pakiramdam nyo ngayon. Sana ay makapagsalita na kayo agad. Ikaw na bata ka, nasa harap mo na ang asawa at mga anak mo. Pero hindi mo pa rin sila pinapakasalan para maging legal ang lahat. Yung Anyitian na iyon ay sekretarya ko lang. Ang tatlong batang iyon ay mga anak niya. Kung gusto nyo sila, pwede ko siyang pasamahin sa mga bata rito para mawala ang inip nyo. Kung gusto nyo na ako mismo ang mag-aanak para sa inyo, pasensya na po. Dahil nitong mga nakaraang araw, hay nako, masyadong maraming trabaho kaya nanghihina ang katawan ko. Wala talaga akong magagawa.
Kailangan ko nang magpalakas. Para lang hindi magkaanak kay Anifei, kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig mo. Sekretarya Ann, sumunod ka sa akin sandali. Presidente Lu, anong ginagawa niyo? Ano ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Presidente Lu, huwag kang lalapit. Mayroon ka na kayang mapapangasawa. Kapag lumapit ka pa ay sisigaw na ako. Maririnig ito ni na Lola at Lolo. Akala mo ba ay ano ang gagawin ko? Kahit na napakagwapo mo, pero ang lalaking pagmamayari na ng iba ay hinding-hindi ko kailanman papatulan. Tulungan mo ako maglagay ng gamot. Bakit ang laki ng pamumula na ito sa iyo? May allergy ka ba? Nagkakaganito ako basta lumusong sa tubig. Kung ganoon, bakit sinamahan mo pa kaming maglaro sa tubig? Hindi ba ito ay pagpapahirap lang sa sarili mo? Huwag kang kung ano-ano ang iniisip diyan. Kahit na maganda ang katawan ko. Subalit, huwag na huwag mong pagnasaan ang katawan ko. Pinagnanasaan kita? Wala akong kahit na anong interes sa mga lalaki. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nakatatlong anak ka na? Tapos sasabihin mong wala kang interes sa mga lalaki. Sabihin mo kung sino ang dati mong asawa? Anong pakialam mo? Hello? Anong nangyari? Presidente Lu, may option na Western at Chinese ang banquet hall para sa kasal niyo ni Binibining Ann sa susunod na linggo. Kahit ano. Huwag mo na akong tatanungin tungkol sa mga maliliit na bagay na ganito sa susunod. May fiancé ka na. Bakit nilalandi mo pa rin ako? Hayop na lalaki. Jiwer? Dukeng Jiu? Jiuhe? Nasaan si Lola at ang iba? Mukhang may kailangang gawin si Tianchan, kaya inuna na niyang iuwi ang mga bata. Sige. Chener, halika rito. May itatanong si Lola sa iyo. Bakit po, Lola? Chener, may pagkakataon ba na nakipagtalik ka sa isang babae nang hindi gumagamit ng proteksyon? Hindi ganoon, Lola. Huwag niyo na pong pakialaman ang bagay na ito. Nakikita ko na, kamukhang-kamukha mo sina Juhe at Dukeng Ju noong bata ka pa. Sa tingin mo ba ay baka sila ang mga anak mo? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Sila ang mga anak mo. Gustong-gusto ng matanda si An Yifei, baka mamatay sa galit ang matanda kung malalaman niyang sarili niyang dugo ang tatlong batang iyon. Wala, Lola, masyado ka lang nag-iisip. Kahit na napakagwapo rin ng dalawang batang ito, pero dahil mga bata sila, hindi ba't magkakamukha lang naman silang lahat? Mabuti nang alam mo ang ginagawa mo, pero wag mong hahayaang mabuntis ang isang babae nang hindi mo pinananagutan. Napakahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Lolo? Lolo? Anong nangyari, Lolo? Lolo, hindi na ako magsasalita, hindi na ako magbabanggit tungkol doon. Masusunod ang gusto mo, papayag na akong pakasalan mo si An Yifei, okay? Tulong, may tao ba rito? Gising. Tumawag kayo ng ambulansya. Kumusta siya? Lolo, hindi maganda ang sitwasyon. Bacon, wag mo na laging ginagalit si Lolo kung wala namang dahilan. Hindi na talaga pwedeng masyadong ma-stress ang matanda. Patawad po, Lolo. Kasalanan ko ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, meron bang anumang bagay na makapagpapasaya sa matanda? Sa susunod na linggo, ay ikakasal na sina Beichen at An Yifei. Ito ang bagay na matagal nang inaalala ng matanda. Mabuti naman, sana ay magising agad ang matanda gamit ang kanyang matatag na kalooban. Anyitian, patawad. Kung gusto ni Jewer, pwede na tayong tumira dito habang buhay. Ayos ba sa iyo? Talaga? Kahit gaano pa kaganda rito, hindi pa rin ito ang tahanan ko. Mas gusto ko pa rin ang bahay namin ni Tianchan. Paano kung magkasama na kaming tumira ni na Tio Lu at Tianchan? Masyadong mabagal manligaw si Tio Lu kay Mommy. Baka may sarili na akong anak bago pa siya maging daddy namin. Kailangan natin siyang tulungan. Baka naman si Tio Lu talaga ang tunay nating daddy. Oo nga, pwede tayong magpa-DNA test kasama si Tio Lu. Ano ang DNA test? Kukuha tayo ng kahit konting buhok ni Tio Lu para makapagpa-DNA test na tayo.
Ito ang tanda ng pagmamahalan na ibinigay ni Daddy kay Mommy. Kung si Tio Lu talaga ang daddy namin, siguradong makikilala niya ang singsing na ito. Wow! Ang galing mo talaga! Napakatalino mo! Juwer, Dukeng Ju, palihim ninyong puntahan si Tio Lu. Habang magbabantay ako rito sa bahay, baka biglang dumating si Mami. Sige! Ang laki naman nitong laruang brilyante. Tio Lu, malapit na kami ni Dukeng Ju sa opisina mo. May kailangan kaming sabihin sa'yo. Kumusta po? Gusto ko sanang magpa-appointment para makita si Presidente Lu. Kaninong bata ito na nanggugulo rito? Busy ako, umalis ka nga riyan. Mukhang kailangan na lang nating hintayin si Tio Lu. Nasunduin tayo rito sa baba. Ito na ba ang dokumentong inihanda nyo sa loob ng 1 linggo? Gawin niyo ulit lahat. Bakit hindi pa rin siya nagre-reply sa akin? Napakabisa naman ni Tio Lu ngayong araw. Nakakairita naman. Batang makulit. Bakit ba ang sagabal mo sa paningin? Sobra ka na. Bakit ka naninipa? Humingi ka agad ng paumanhin sa kapatid ko. Ako, hihingi ng paumanhin sa inyo? Ako kaya ang paborito ni Presidente Lu rito. Kayong dalawang pampagulo, lumayas na kayo rito. Hemp, masamang babae. Humanda ka ng masisante ni Presidente Lu. Anong sinasabi mo, batang paslit? Huwag mong isipin na hindi ako pumapatol sa bata. Mag-ingat ka, baka mapunit ko ang bibig mo. Masamang babae, humanda ka. Pasok. Presidente Lu, ito ang plano na ginawa ko sa loob ng 1 linggo. 1 linggong paghihirap pero ganito lang ang kinalabasan? Pumunta ka na sa accounting. Paumanhin po, Presidente Lu. Ayusin ko po ulit. Pakiusap po, huwag niyo akong sisantihin. Wala ka ng pag-asang maging matalino. Huwag mo nang ayusin. Umalis ka na. Masamang babae. Humanda kang masisante ni Presidente Lu. Sino ba talaga ang batang paslit na iyon? Bakit kung ano ang sabihin niya na masisante ako ay mangyayari nga? Anong sinabi mo? Presidente Lu, may 2 bata sa ibaba. Masyadong bastos at nanggugulo sa kaayusan ng kumpanya. Yung proposal ko na hindi natapos ng maayos ay dahil naabala nila ako. Mga bata? Si Jewer ba? Presidente, Lu, kilala niyo po ba ang 2 batang iyon? Sila ay magiging mga anak ko na simula ngayon. Sinabi mong sila ay bastos at walang modo. Ang 2 batang iyon pala ay mga anak ni Presidente Lu. Patawad po, Presidente Lu. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Erge, bakit mo sinabing masisante ang masamang babaeng iyon? Pinatakot mo lang ba siya? Noong nahulog ang mga dokumento ng masamang babaeng iyon sa sahig ay sinilip ko lang ng mabilisan. Hindi karapat-dapat na makita ni Tio Lu ang ganoon kapangit na panukala sa bidding. Kahit nakapikit ay makakagawa ako ng mas magandang plano kaysa sa isinulat ng babaeng iyon. Wow, ang galing mo talaga, Erge. Pababa na si Tio Lu. Sa wakas, ay makikita ko na rin si Tio Lu. Magpapa-DNA test ako kasama si Tio Lu at lalabas din ang katotohanan sa lahat. Mga pusa at poso, sana ay maging daddy nga namin si Tio Lu. Sa tingin ko ay kamukhang-kamukha mo sina Juhe at Dukeng Ju nung bata ka pa. Sa tingin mo ba ay silang 3 ang mga anak mo? Hindi ko alam kung bakit ako gustong makita ni Jewer. Sana ay pumayag siyang magpa-DNA test kasama ako. Hello, kuya, anong sinasabi mo? Sige, magpapakasal na pala siya sa ibang babae agad. Napakalaking sinungaling ni Tio Lu. Sabi pa niya ay magiging daddy namin siya. Totoo ngang hindi mapagkakatiwalaan ang salita ng mga lalaki. Tara, bumalik na tayo. Tayo ang ayaw sa kanya. Jewer. Hello, ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Nasaan na sila? Ni-block ko na siya.
Hinding-hindi ko na siya papansinin kailanman. Masamang lalaki. Sabi niya gusto niya ang tiyansyan namin pero nagpakasal sa ibang babae. Bubugbugin kita? Bubugbugin kita. Ayos lang, Jewer at Duking Jew, kaya nating tatlo na alagaan ng mabuti si Mommy. Ay, nasaan na ang singsing na ibinigay ni Daddy kay Mommy? Baka nahulog sa daan pa uwi. Alam ko kung saan nahulog, kailangan nating bumalik sa grupong loo para hanapin ito. Mga anak, bakit kayong lahat ay nakatayo sa may pinto? Sinasalubong niyo ba ang pag-uwi ni Mommy? Opo. Miss na miss ka na naming Mommy. Si Presidente Lu ang naghatid kay Mommy pa uwi. Nagpa-park lang siya. Parang may kailangan sa inyo si Presidente Lu. Mommy, sobrang binigo kami ni Tio Lu. Maaari mo bang sabihin sa kanya na huwag nang pumunta rito sa bahay? Yitian. Yitian. Mga anak, di ba dati ay gustong-gusto niyo si Tio Lu? Jewer, ano ang nangyari sa iyo? Gusto sana naming maging daddy si Tio Lu. Pero magpapakasal na siya sa ibang babae, kaya hinding-hindi ko na siya papansinin. Gustong-gusto namin si Tio Lu, pero binigo niya talaga kami. Kahit na hindi ito binabanggit ng mga bata, gusto pala talaga nila ng isang ama. Jewer? Juhe? Duking Jew? Pwede bang pagbuksan niyo ng pinto si Tio Lu? Jewer? Ano ba talaga ang kailangan ni na Jewer sa akin? Yitian. Presidente Lu, hindi maganda ang pakiramdam ng tatlo kong anak kamakailan. Balak kong mag-leave ng 1 linggo para ipasyal sila, kaya binabati na kita ng maaga, Presidente Lu, ng maligayang kasal. Hindi ganoon iyon, Yitian. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Presidente Lu, desisyon mo iyan at wala akong pakialam. Wala itong kinalaman sa akin. Mommy, patawad po, naiwala ko ang singsing na may brilyante na ibinigay ni Daddy sa inyo. Ano? Kasal lang naman yan. Isang pikit at dilat lang ng mata ay lilipas din. Sabihin mo nga, bakit ba naiinis ako tuwing nakikita ko si Yifei? Kahit 1 segundo ayaw ko siyang makasama. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang nagustuhan ni Lolo sa kanya? Pwede naman mag-divorce pagkatapos ikasal, basta maghihintay si Tianchan sa iyo ng 3 o 5 taon. Napakabuti ni Tianchan. Bakit naman siya maghihintay sa akin? Anong karapatan ko? Saan ka pupunta? Babalik sa kumpanya. Mag-ingat ka. Mommy, nahanap ko na. Tara na. Bakit kayo nandito? Ano bang pakialam mo? Magpakasal ka na lang doon. Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa iyo. Ayaw ko sa'yo. Presidente Lu, nandito ako para asikasuhin ang resignation ko. Mabuhay na tayo ng kanya-kanya at huwag nang manghimasok sa isa't isa. Tiang-tian. Mommy, sa susunod isuot mo na ang lahat ng singsing sa kamay mo para hindi na mawala. Mami, siguradong mahahanap tayo ni Daddy. Siguradong mangyayari iyon. Ma, pakakasal na ba talaga ako sa pamilyang Lu? Bakit parang hindi ito totoo? Kurutin mo nga ako ng mabilis, pakiramdam ko talaga ay nananaginip lang ako. Ikaw talagang bata ka? Sinasabi ko sa iyo, maraming mga kaibigang galing sa alta sosyedad ang pumunta rito kahapon at bawat isa sa kanila ay nagbigay ng maraming magagandang bagay. Kahit na panay ang sabi nila ng congratulations, totoo ay inggit na inggit sa loob-loob nila. Iyan ang swerteng hinding-hindi nila makukuha kahit anong inggit nila. Tama ka. Napakagaling talaga ng anak ko, pati si Lu Baichen ay nakuha mo. Ano iyon? Presidente Lu, kami po ang inyong stylist at makeup artist para sa araw na ito. Ngayon na po ang araw ng kasal ninyo. Tumahimik kayo. Bakit hindi pa tapos si Presidente Lu? Assistant Deng, natutulog pa po si Presidente Lu. Alas 11 na po, magsisimula na ang kasal sa alas 12. Hindi rin namin siya kayang gisingin.
dahil baka magalit siya. Assistant Deng, anong nangyayari? Sekretaryang Ann, pwede ka bang pumunta sa bahay ni Presidente Lu? May kailangan kami sa iyo. Pasensya na po. Nag-resign na ako. Ano? Nag-resign ka na? Binibining Ann, tulungan mo naman kami kapag ikaw lang ang dumating. Tsaka lang babangon si Presidente Lu. Kapag ikaw lang ang dumating, tsaka lang siya hindi maninigaw. Pero kung pupunta si Binibining Ann, hindi naman kaya itatanan ni Presidente Lu si Binibining Ann? Pasensya na, hindi kita matutulungan. Kung may kailangan si Lou Bacon, hayaan mo siyang personal na pumunta rito sa akin. Mommy, nalulungkot ka rin ba dahil ikakasal na si Tio Lu? Ako, wala naman akong dapat ikalungkot. Akala ko pa naman ay gusto rin ni Mami si Tio Lu. Ano naman ang silbi, kung gusto ko man siya o hindi? Papakasalan na niya si Ann Yifei. At hinding-hindi ako magiging kabit. Hindi. Hinding-hindi gusto ni Mami si Lou Bacon. Presidente Lu, Tara na, pupunta tayo sa ospital? ngayon na? Hindi aabot ang kalahating oras? Nandito lang lahat ng mga bisita. Bakit? Nagmamadali ka ba? Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Presidente Lu, Presidente Lu, Napakaganda mo naman. Xiaofei, maligayang pagbati sa'yo. Malapit ka nang maging opisyal na Ginang Lu. Ano ba ang akala ni Ann Yitian sa sarili niya? Wala siyang karapatang makipag-agawan sa'yo ng lalaki. Xiaofei, kinakaingitan talaga kita. Pero magsisimula na ang handaan sa loob ng kalahating oras. Narinig ko sa mga makeup artist doon, natutulog pa ng mahimbing si Presidente Lu. Hindi kaya ayaw na niyang magpakasal? Kalokohan. Patay na patay sa akin si Lou Bacon. Maniwala ka na lang kapag nakita mo siyang dumating sa kasal mamaya. Abangan na lang natin. Lolo. Malapit na ang kasal, bakit nandito ka? Lolo? Magigising na po ba kayo ng mas maaga kapag pinakasalan ko si Ann Yifei? Tingnan mo kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya, sobrang saya ng lolo mo. Bilisan mo na, pumunta ka na sa kasalan. Ay nako, hindi rin maganda kapag masyadong mabilis ang tibok ng puso niya. Diyos ko, may masamang mangyayari. Lolo, wag po kayong masyadong mabahala. Hanggat magiging ligtas kayo, handa akong gawin ang lahat. Babalik na ako ngayon din. Mamatay na lang ako sa galit kung hindi pa ako magigising. Ay lolo, gising ka na. Pumunta ka na sa kasalan. Tinatanggap mo ba si Ann Yifei bilang iyong asawa? Sa hirap o ginhawa? Sa sakit o kalusugan? Sa tagumpay o kabiguan? At mamahalin mo ba siya ng buong buo hanggang sa kamatayan? Sa wakas, asawa na ako ni Lou Bacon sa madaling panahon. Tinatanggap mo ba si Ann Yifei bilang iyong asawa? Ako. Ito ay ikaw mismo ang naggansilyo para sa akin. Kung ayaw mo sa gawa ko dahil hindi ito maganda, maaari kitang ibili ng bago. Gustong gusto ko ito. Presidente Lu, hindi naman siguro dahil itinuturing kitang ama ng aking anak, ay pinipilit mo na ang sarili mo sa akin? Hala, mag-ingat ka. Bacon, sumagot ka na bilis. Patawad. Bacon, saan ka pupunta? Ngayon ang araw ng ating kasal. Lou Bacon, ang kasal natin ay mismong si Lolo ang nagtakda. Bacon. Lolo, gising na po kayo? Lou Bacon, narito na si Lolo para sa kasal natin kaya hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka na. Bilis. Salamat po, Lolo. Bacon, Bakit mo siya hinayaang umalis? Tumahimik ka na lang nga. Sabi ko na nga ba, itong si Ann Yifei ay isa lang salot na anak ng kabit.
Mismong si Lou Bacon na ang umamin na hindi niya siya mahal. Ang galing magpanggap ni Annie Faye noon. Pero ang totoo ay makapal lang ang mukha niyang naghahabol kay Lou Bacon. Lou Bacon, bumalik ka rito. Mommy, saan tayo pupunta? Tian-tian, Bakit ka nandito? Tio Lu, tumakas ka ba sa kasal? Tian-tian, gusto kita. Pakakasal ka ba sa akin? Sa wakas, nagtapat na rin si Tio Lu. Lou Bacon. Sa totoo lang, nagsinungaling ako sa iyo. Hindi patay ang ama ng mga bata. Matagal na rin gustong mahanap ni na Jewer ang tunay nilang ama. Mommy, mabuti sa'yo si Tio Lu. Gawin na nating daddy si Tio Lu. Payag na payag kaming lahat. Tian-tian, sa'yo ba ang singsing na ito? Oo, ibinigay ito sa akin ng tunay na ama ng mga bata 6 na taon na ang nakakaraan. Sa wakas, nahanap din kita. Ibinigay mo sa akin ang singsing na ito? 6 na taon kitang hinahanap? Sa wakas, nahanap na kita. Nag-kiss na si Daddy at Mommy. Nag-kiss na sila.